Noong matagal na panahon sa isang malayong nakaraan, may isang pangyayaring lubos na nagbago sa kapalaran ng mundo. Sinasabi na isang gabi, biglang nagliwanag ang kalangitan sa kakaibang liwanag, at mula sa kailaliman ng kalawakan, isang dambuhalang bulalakaw ang mabilis na bumagsak sa mundo. Ang bulalakaw na iyon ay isa palang napakalaking meteorite, na naglalaman ng isang makapangyarihan at mahiwagang puwersa. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagtipon agad ang mga siyentipiko at mga pangunahing eksperto upang pag-aralan ang kakaibang kayamanang ito. Naniniwala sila na sa loob ng meteorite na iyon ay nakatago ang isang bagong uri ng enerhiya, isang kapangyarihang maaaring magbago sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon. Dahil makalipas lamang ang ilang panahon matapos bumagsak ang unang meteorite, isa pang meteorite ang lumitaw, ngunit ngayon ay kulay itim at naglalabas ng nakakakilabot na madilim na enerhiya. Ang paglitaw ng itim na meteorite na ito ay nagdala ng kakilakilabot na kapahamakan. Mula rito, nagsimulang lumitaw ang di mabilang nakakaiba at mararahas na nilalang na hindi pa kailanman nakita ng tao. Tinawag silang D2, mga halimaw mula sa madidilim na sulok ng kalawakan. Sinira nila ang lahat ng nasa kanilang daraanan. Pinatay nila ang mga tao, sinunog ang mga syudad, at mabilis na itinulak ang maningning na sibilisasyon ng sangkatauhan sa bingit ng pagguho. Nang tila wala nang natitirang pag-asa, ng usok, apoy, at mga sigaw ang bumalot sa mundo, isang bagong pag-asa ang sumulpot. Mula sa mga karaniwang tao, nagsimulang lumitaw ang mga natatanging individual. Tinawag silang mga konduktor at komandante, yaong mga may kakayahang gamitin ang kapangyarihan mula sa unang meteorite upang labanan ang mga D2. Sila ay mga mandirigma, mga alagad ng sining, at mga tagapuksa, ngunit sila rin ang mga nagdala ng musika sa mundo. Sila ang naging kalasag na nagprotekta sa mga mahihina mula sa tuluyang paglaho. Nagsimula ang kwento sa isang masiglang pamilihan, kung saan sa gitna ay nakatayo ang isang malaking makinang piano na tila naging palamuti na lamang dahil walang sinumang naglakas loob na hawakan ito. Lumapit ang isang munting batang lalaki na may malinaw na matang puno ng kuryosidad at tumitig sa kakaibang instrumento. Walang kaalam-alam ang bata kung anong instrumento iyon, ni hindi niya nauunawaan kung ano ang musika. Sa mga inosente niyang mata ay purong kuryosidad lamang, at sa kanya iniunat ang kamay upang marahang hipuin ang mga piyesa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang binatang may pusang itim na buhok at malalalim na itim na mga mata. Siya ay si Tak, isang espesyal na konduktor. Nang mapansin niyang hindi pa kailanman nakarinig ng musika ang bata, hindi na nagsalita si Tak at umupo na lamang sa harap ng piano, hinayaang dumulas ng malaya ang kanyang mga kamay sa mga itim at puting piyesa. Malinaw at nakabibighani ang tunog ng musika. Mabilis na kumalat ang himig, dahilan upang huminto ang lahat sa masiglang pamilihan at lumapit ng may kuryosidad upang makinig. Ngunit bago pa matapos ang tugtugin, biglang sumiklab ang panganib. Mula sa malayo, may isang itim na aninong mabilis na sumugod ng nakakatakot. Isa yung D2. Diretso itong sumugod kay Tak, humahagulgol sa galit, nawari bang gustong lapain ang sinumang maglakas loob tumugtog ng musika. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang babae, at sa isang malakas na sipa ay tinamaan niya ang bunganga ng halimaw, dahilan upang ito'y matumba. Kasabay noon, biglang naglaho ang kanang braso ni Tak, at lumitaw ang koneksyon sa pagitan nila ng babae. Ang babaeng iyon ay si Onmay, ang kasamahan ni Tak. Nagbago ang kasuotan niya, naging matingkad na pula at kumikislap na tila apoy. Mabilis niyang inihagis kay Tak ang baton ng konduktor sa pamamagitan ng ilang eksaktong galaw. Itinuro ni Tak ang kahinaan ng halimaw, habang si Onmay naman ay mabilis na sumugod upang ibigay ang pamatay na hampas. Sa sandaling bumagsak ang D2, muling bumalik kay Tak ang kanyang kanang braso. Nagpakalma siya, umiti ng may kasiyahan, dahil para sa kanya, ang laban na yon ay tulad lamang ng isang perpektong pagtatanghal ng musika. Pagkatapos ng laban, bumalik si Onmay sa kanyang normal na anyo. Ngunit agad niyang pinuna si Tak sa pagiging mahina, sinabing hindi pa ito sapat na malakas upang samahan siya sa mahabang paglalakbay patungong New York. Sumagot naman si Tak na masyado namang padalos-dalos si Onmay at hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nagpalitan sila ng maiinit na salita, parehong ipinaglalaban ang tama sa kanilang panig. Nang maging tensyonado ang hangin, may sasakyang dumarating mula sa malayo. Mula rito, bumaba ang isang dalagang may kulay kastanyas na buhok. Siya si Ana, ang nakatatandang kapatid ni Onmay. Agad siyang namagitan, mahigpit na inutusan silang tumigil. Ipinaalala ni Ana kina Onmay at Tak na umatras na, at huwag nang magdulot ng dagdag na gulo sa mga ordinaryong tao. Masunuring itinulak ni Onmay si Tak papasok sa kotse, habang walang tigil si Ana sa paghingi ng paumanhin sa mga tao sa paligid dahil sa kaguluhan. Sa loob ng kotse, mariing binalaan ni Ana si Tak na huwag nang kumilos ng sarili muli. Mahaba pa at puno ng panganib ang paglalakbay nila patungong New York. Kung magpapatuloy silang padalos-dalos, hindi sila kailanman makararating sa kanilang pakay. Ngunit hindi pinansin ni Tak ang babala.
Marahan siyang kumalabit ng ritmo sa bintana, nakatulala pa rin habang iniisip ang musika. Matagal na mula nang huli siyang tumugtog ng piano, at pakiramdam niya ay hindi niya kakayaning mabuhay kung hindi siya makakatugtog muli. Para kay Tak, ang musika ay kanyang hininga, kanyang buhay, habang para kay Onmay, ang mahalaga lamang ay makakain ng sapat upang makipaglaban. Si Ana naman ay napabuntong hininga na lang, dahil palaging pinapalampas ni Tak ang lahat ng kalokohan ng kanyang kapatid. Nang hapon na yon, huminto ang grupo sa isang maliit na kapihan sa gilid ng kalsada upang magtanong ng direksyon. Dito nila nalaman na may mga dito na naninirahan sa bayan sa unahan. Nabahala si Ana at agad na kinausap ang may-ari ng kapihan upang makahanap ng ibang daan. Ngunit napansin ni Tak ang isang player ng musika sa sulok ng silid. Nilapitan niya ito, balak sanang subukan, ngunit agad siyang pinagsabihan na huwag gamitin iyon dahil ang musika ay nakakaakit ng mga dito. Si Onmay naman, na nakapagpahinga na at puno ng enerhiya, ay sabik na nagmungkahi na sumama kay Tak upang lipulin ang mga halimaw at gumawa ng mas maikling daan patungong New York. Sumang-ayon si Tak, bahagyang dahil gusto niyang lumaban, at bahagyang dahil gusto rin niyang mapakinggan ang music player na iyon. Kahit anong pigil ni Ana, nag-transform si Onmay at dumiretso sa pader, sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga dito. Agad na sumunod si Ana, habang nanatiling kalmado si Tak dahil kaya niyang iugnay ang kanyang paningin kay Onmay. Ngunit biglang sumapit ang trahedya, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, tumilapon si Onmay at nawalan ng malay, at si Tak naman, dahil sa malapit nilang koneksyon, ay nawalan din ng malay at bumagsak. Kinabukasan, nang magising sila, napagdesisyonan ni Ana na ayusin muli ang mga layunin ng grupo. Idineklara niyang ang pinakamahalaga ngayon ay makarating sa New York upang mapagamot si Onmay. Ngunit si Tak ay musika pa rin ang nasa isip, samantalang si Onmay ay nais lamang makipaglaban sa mga halimaw. Dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa, labis na nainis si Ana hanggang sa mapaiyak siya. Ikinuwento naman ni Onmay na kagabi, sobrang daming dito ang lumitaw. Ibinuhos na niya ang lahat ng lakas upang lumaban, ngunit naipit pa rin siya. Sa huli, napilitan siyang pasabugin ang sarili upang mapuksa ang mga ito, ngunit inambush siya ng isa pang dito. Nang marinig ito, nakaisip si Tak ng isang matapang na plano. Gamitin ang musika upang maengganyo palabas ang mga dito. Nang hapon, bumalik si Onmay sa bayan, dala-dala ang isang piano. Paghulog ng gabi, umupo si Tak at nagsimulang tumugtog habang naghahanda si Onmay para sa labanan. At totoo nga, ang malambing na tugtog ng piano ay naglabasan ng mga dito mula sa iba't ibang direksyon. Sumisigaw ang mga ito sa galit habang mabilis na sumugod papalapit. Agad na sumabak si Onmay sa labanan. Binago niya ang kanyang sandata at ginawang shotgun, pinapabagsak isa-isa ang mga maliliit na halimaw. Habang tumutugtog si Tak, siya rin ay nagkokondukta, lumilikha ng isang labang may ritmo. Ngunit mula sa likuran, biglang umatake ang pinuno ng mga dito. Mayroon itong itim na batong nakabaon sa katawan na nagbibigay dito ng kakayahang mag-regenerate ng walang hanggan. Nakita ni Onmay ang kahinaang iyon at agad niyang binago ang kanyang sandata, ginawa itong espada, at ibinuhos ang lahat ng lakas upang sumugod diretsyo sa dibdib ng halimaw. Sa isang matinding saksak, winasak niya ang bato, dahilan upang ang dambuhalang dito ay mapasigaw at tuluyang maglaho. Pagkatapos ng labanan, bumalik sina Onmay at Tak sa kanilang normal na anyo. Umupo silang dalawa sa tabi ng piano, hinayaang umalingaw-ngaw ang musika na tila isang tagumpay na awitin matapos ang unos. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay patungong New York. Hindi nakalimutan ni Ana na paalalahanan silang mula ngayon ay dapat silang kumilos ng magkakasama at huwag padalos-dalos. Si Tak naman ay umaasang sa susunod, makakatugtog siya sa isang mas malaking piano. Si Onmay naman ay walang pakialam. Abala siya sa pagkain ng donut na may butas sa gitna, na tila mas nakakabighani pa sa kanya kaysa sa laban. Noong mga panahong nakaraan, sinalakay ng mga dito ang lugar na ito, nagdulot ng kaguluhan at winasak ang lahat ng gusali sa paligid, pati na rin ang buhay na unti-unting namamatay. Noon, si Batang Tak ay nawala ng pamilya sa nakapangingilabot na pambansang trahedyang iyon. Habang ang buong bayan ay nalulunod sa dalamhati at kawalan, may isang lalaki ang tumindig upang pakalmahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng musika laban sa mga dito. Sinabi niyang hindi dapat hayaang maagaw ng mga dito ang magandang musikang nagpapalusog sa kaluluwa, at na ang musika mismo ang magiging kapangyarihang wawasak sa kanila. Marahil sa panahong iyon, habang nilulumo ng kalungkutan, tuluyang ibinuhos ni Batang Tak ang sarili sa pagtugtog ng piano. Sa kasalukuyan, nagsasanay si Tak sa isang saradong silid na maalikabok at magulo, dahil pakiramdam niya mas nakakapag-focus siya sa pagtugtog ng piano sa ganitong paligid. Biglang pumasok si Onmay upang maglinis, at nang makita ang silid sa ganoong kalagayan matapos lamang ang isang linggo, hindi niya napigilang magreklamo sa pagiging magulo ni Tak. Mayroon pang mga nakapangingilabot na nilalang na tila nagdiriwang ng kasiyahan doon.
Bagaman tinulungan ni Onmay si Tak sa paglilinis, ayaw naman talaga ni Tak dahil iniisip niyang istorbo lamang siya. Samantala, ang mga kakaibang nilalang na nagpa-party ay marunong namang manahimik upang makapagpatuloy siya sa pag-ensayo ng piano. Habang nagva-vacuum si Onmay, sinadya niyang i-vacuum pati si Tak, dahilan upang magalit ito ng husto at nauwi sila sa mainit na pagtatalo. Habang nagtatalo pa sila, pumasok ang manager na si Ana. Tumayo lang siya sa gilid, pinapanood ang pamilyar na eksenang iyon nang hindi na nagugulat. Ngunit dahil sa labis na inis, napasigaw na rin siya upang patigilin silang dalawa, sabay pagbabanta ng parusa kung hindi sila titigil. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang tatlo na kumain. Patuloy na nagreklamo si Onmay na si Tak ay palaging nakaupo lang sa garahe buong araw na tumutugtog ng piano, imbes na lumabas, makipagkaibigan, o maghanap ng pera. Bukod pa roon, nabubuhay siya sa kalat at hindi man lang naliligo. Ang piano ang siyang pinakakawawa sa buong mundo dahil buong araw itong tinutugtog ng walang awa. Ngunit iginiit ni Tak na walang saysay ang paglabas at hindi naman ganoon kadumi ang kanyang silid para mangailangan ng paliligo. Sinabi pa niyang isang tao lang naman ang nagdadala ng dumi sa kanyang silid. Nagpalitan sila ng masasakit na salita, ngunit si Ana ang labis na naapektuhan. Sa huli, napilitan siyang magsalita muli at sabihin kumain na lang silang tahimik. Ipinabatid din niya na baka kailangan nilang ni Onmay na pumunta sa Tokyo. Kung mangyari iyon, paano mabubuhay si Tak nang wala sila? Ngunit bilang tugon sa pag-aalala ni Ana, malamig na sinabi ni Tak na mananatili siya upang protektahan ang kanyang musika. Pagkasabi noon, tumayo siya at umalis. Isang araw na malakas ang ulan, abala si Tak sa pagtugtog ng piano, habang iniimaheng tumutugtog siya sa entablado, habang ang mga manonood ay humihiyaw at pumapalakpak sa kasiyahan. Pumasok si Onmay upang ipaalam sa kanya ang nalalapit na pagtatanghal ng Symphonia Orchestra. Ito rin ang isang malaking pagkakataon para kay Tak na tumugtog ng maayos sa publiko nang hindi natatakot sa paghusga ng iba. Ngunit sa halip na matuwa, malamig lang na sinabi ni Tak na hindi siya tutugtog sa labas dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang galawin ang puso ng mga tao. Ngayon ay nauunawaan na ni Onmay ang pinanghihinaan ng loob ni Tak, at taos-pusong ipinahayag niya ang paghanga at pagmamahal niya sa pagtugtog ni Tak ng piano. Naniniwala rin siya na baka may ibang tao ring sabik nang makarinig sa tugtugin ni Tak. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Onmay ang flyer at umalis. Habang nilulunok ni Tak ang lungkot sa sarili, bigla niyang narinig ang tunog ng piano mula sa kabilang silid, dahilan upang agad siyang tumakbo papunta roon. Natuklasan niyang marunong ding tumugtog si Onmay, ngunit bahagi lamang ng T Pathétique Sonata ni Beethoven ang kanyang alam. Lumapit si Tak at diretso siyang umupo sa lugar ni Onmay sa harap ng piano. Dahan-dahan at maringal na gumalaw ang kanyang mga daliri sa mga piyesa. Pagkaraan ng isang bahagi, huminto siya. Ipinaliwanag ni Onmay na natutunan niyang tumugtog ng piano mula sa kanyang ina noong bata pa siya. Minsan-minsan, palihim siyang pumapasok upang tumugtog habang naliligo si Tak. Matapos ang ilang palitan ng salita, pumasok si Ana upang tanungin si Onmay kung natapos na ba niyang linisin upang mailabas na niya ang basura. Nang makita niyang pumasok si Ana upang maglinis, tinanong ni Tak kung anong klaseng tao ba talaga si Onmay. Hindi nagpaligoy si Ana at diretsong sinabing ang kanyang kapatid ay huwaran ng kahusayan. Maganda, kaakit-akit, mainit sa pakikitungo, at may malasakit sa kapwa. Sa paningin ni Tak, si Onmay ay isa lang istorbo na palihim pang tumutugtog sa kanyang piano. Nang marinig ito, napabuntong hininga na lang si Ana at walang magawa kundi tanungin, kung wala nang nakikinig sa pagtugtog mo, Tak, gusto mo pa rin bang ipagpatuloy ito? Kinabukasan ay dumating na ang araw ng Symphonia Festival. Punong-puno ng sigla at ingay ang paligid kaya't nabigla si Tak, dahil napakaingay at hindi niya makita kahit saan ang kanyang piano. Yun pala, dinala na ng dalawang magkapatid ang kanyang piano sa entablado. Ngayon ay nakatayo si Onmay sa podium, nananawagan sa mga tao na lumapit at makinig sa piano, ngunit tila walang interesado. Hanggang sa maghahapunan na, hindi pa rin umaakyat sa entablado si Tak, dahilan upang labis na mag-alala ang magkapatid. Ngunit dahil kilala ni Onmay si Tak, buo ang paniniwala niyang darating ito. Habang hinihintay siya, umupo muna si Onmay upang tumugtog ng piano at magpalipas ng oras. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, habang tinutugtog niya ang T Pathétique, dumating si Tak. Diretso siyang umupo sa upuan at tumugtog ng isang napakasayang piyesa. Sa sandaling iyon, namangha ang lahat ng tao sa ibaba sa kanyang talento. Nang makita ni Onmay si Tak na tumutugtog ng may matinding damdamin, hindi niya mapigilang sumabay para makisaya. Kaya nagsanib puwersa silang dalawa upang lumikha ng isang kamangha-manghang pagtatanghal. Matapos tumugtog ng sandali, sabay silang tumayo sa harap ng entablado upang batiin ang masiglang mga manonood. Ngunit hindi nagtagal ang saya dahil napansin ni Onmay ang makapal na usok sa kabila ng gusali. Pagkaraan noon, sunod-sunod na lumitaw ang mga halimaw na dito, nagpapalabas ng maningning na mga sinag na sumisira sa lahat ng bagay.
Bilang resulta, parehong bumagsak sina Tak at Anmay sa lugar, may mga guho na nakabaon ng mahigpit sa kamay ni Tak. Nang magkamalay si Tak, nakita niyang walang malay si Onmay sa ibabaw niya. Agad niya itong tinawag ng paulit-ulit para magising. Bahagyang iminulat ni Onmay ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi na gusto niya talaga ang pagtugtog ni Tak sa piano bago siya muling mawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Tak sa kanyang nakita dahil ang musika ay dapat magdala lamang ng saya sa mga tao, hindi ng pagdurusa. Napaiyak siya habang tinatawag si Onmay, hindi mapigilang ilabas ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang bato sa dibdib ni Onmay, itinataas siya sa ere, at nagpapakawala ng libo-libong matinik na baging na pumulupot sa nasugatang kamay ni Tak, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang may isang nagliliyab na babae na gumagapang paakyat sa kanyang katawan at diretsong kumakagat sa kanyang braso. Agad na naglaho ang braso niyang iyon, bumubulwak ang dugo na nagdulot ng matinding sakit kay Tak. Kasabay nito, nagsanib ang nagliliyab na babae kay Onmay at nagbagong anyo siya bilang isang napakagandang babae na nakasuot ng pulang-pulang bestida na tila apoy. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Tak bilang tugon. Ngayon, iniabot ni Onmay kay Tak ang isang mahiwagang pamalo at tinawag siyang Ginoo, sinasabing utusan siyang lipulin ang mga detu na nakapaligid sa kanila. Ang lungsod ay punong-puno na ngayon ng mga guho, dugo at apoy. Nakatayo lang si Ana sa isang tabi, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay nagtipon ang mga halimaw na detu sa paligid ni Tak at Onmay. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, marami sa kanila ang nawasak dahil iniutos ni Tak kay Onmay na linisin silang lahat. Matapos niyang magpakawala ng isang napakalakas na atake upang lipulin ang isang buong kawan, agad siyang bumalik sa dati niyang anyo at bumagsak sa lupa. Samantala, ang braso ni Tak na nababalot ng dugo ay unti-unting bumalik sa normal. Gayunman, mas marami pang mga detu ang lumibot sa paligid nilang dalawa. Mukhang pagod na rin si Tak, hindi na kayang gumawa pa ng anuman, at tuluyang nawalan ng malay sa gitna ng sitwasyong buhay o kamatayan. Sa nakagugulat na pagkakataon, may isang kakaibang lalaki at babae na lumitaw sakay ng motorsiklo upang wasakin ang mga halimaw at iligtas sina Tak at Onmay. Hindi malaman kung gaano nakatagal ang lumipas. Ipinakita ang tagpo kung saan tumutugtog si Tak ng piano para kay Onmay. Biglang naging puting-puti ang paligid at tumayo si Onmay, naglakad palayo, at sandaling lumingon upang umiti sa kanya bago tuluyang naglaho. Sa sandaling iyon, nagising si Tak at napagtanto na panaginip lamang pala yon. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, natuklasan niyang ang kamay na nawala noon ay mayroon na ngayong mapupulang bakas na parang dugo, bagay na lubos na ikinagulat niya at naging dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Mas lalo siyang nagulat nang pumunta siya sa garahe upang magpraktis at madiskobring naging ibang tao na si Onmay, walang kaluluwa, parang makina, at nagbago pa ng pangalan bilang Destiny. Habang inaalala ni Tak ang mga kakaibang pangyayaring naganap sa pagitan nila kahapon, bigla siyang pinutol ni Destiny at ipinaliwanag na siya ay isinilang sa mundong ito bilang ika-5 symphony at bilang tagaganap sa ilalim ng kanyang utos. Kaya tinawag niya si Tak na konduktor. Habang naguguluhan pa si Tak sa lahat ng nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, pumasok si Ana upang tingnan ang sitwasyon. Maya-maya, pumasok si Tak sa loob ng bahay at nakita ang mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Inakala niyang naghahanda si Ana ng salusalo, ngunit sinabi nito, ipapaliwanag lahat nila ni Sayo. Lumabas na sila ni pala ang pangalan ng lalaking may maitim na balat na nagluluto, ang lalaking nagligtas sa kanila nang mawalan sila ng malay sa daan kahapon. Sa kabila ng kanyang itsura, isa pala siyang konduktor ng Symphonica Orchestra, na sinasamahan ng isang cute na babaeng may kulay kahel na buhok na nagngangalang Titan. Habang kumakain, ikinuwento nila ni ang tungkol sa paglitaw ng mga halimaw na detu noong gabing bumagsak sa mundo ang itim na meteorite, na tinawag din na Dark Knight Meteorite. Ang kakaibang kapangyarihang ibinubuga nito ay nahawa sa buong planeta. Mula roon isinilang ang mga detu na halimaw, at ang tanging kayang tumalo sa kanila ay ang mga tagaganap na may pambihirang kapangyarihan. Ang napakalakas na kapangyarihang ito ay nagmumula sa Harmonia Ore, na may enerhiyang kabaligtaran ng Dark Knight Meteorite, at may espesyal na ugnayan sa musika. Gayunpaman, ayon sa Sargon Declaration, halos 4 na taon na ang nakalilipas, naglaho na raw ang mga detu at tapos na ang digmaan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin makapagpatugtog ng musika ng normal ang mga tao. Habang nag-uusap sila, biglang sumabat si Destiny, nagrereklamo na hindi pa nga siya nagsisimulang magtrabaho ay nawalan na agad siya ng trabaho. Kaya paano raw siya mabubuhay sa hinaharap? Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Lenny na si Destiny ay isang taong may pambihirang kakayahan na kayang mag-awaken ng mag-isa kahit walang anumang proseso. Gayunman, may kapintasan ito dahil hindi pantay ang distribusyon ng enerhiya, at sa tuwing nakikipaglaban siya, sinisira niya ang mga armas ng walang kontrol. Kapag ang isang tao ay na-awaken, hindi nawawala ang kanyang mga alaala, ngunit nagiging iba ang kanyang personalidad.
Maging si Titan ay ganoon din. Nang marinig ito, napaiyak si Ana dahil ang kanyang kapatid ay tuluyan nang naglaho sa mundong ito. Isa itong napakalaking dagok at labis na mahirap para sa kanya tanggapin. Pagkatapos kumain, lumabas sina Titan at Destiny upang kumain ng cake at uminom ng tsa. Samantala, pinag-usapan nina Ana, Tak, at Lenny ang mga plano tungkol sa punong tanggapan ng Symphonica sa New York. Naroon sina Charlotte at ang mga magulang ni Ana, ngunit upang makarating doon, ang problema ay hindi pa ganap na naibabalik sa ayos ang lahat ng kalsada. Maging ang mga lugar na nasa ilalim ng lockdown ay mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng mga tao. Kaya't ang tanging paraan ay dumaan muna sa Las Vegas, pagkatapos ay magtungo patimog sa kahabaan ng Gulf of Mexico patungong New Orleans, at saka magpatuloy pahilaga sa pamamagitan ng Palache Range upang makarating sa New York. Para sa kaligtasan, kailangang planuhin ng mabuti ang lahat ng detalye. Sa puntong ito, inihayag ni Ana ang kanyang kagustuhang makita ang kanyang mga magulang, ngunit dahil naputol ang mga linya ng telepono, hindi niya sila matawagan. Sa kabutihang palad, may espesyal na linya ang Symphonica ni Lenny kaya maaari siyang tumawag sa kanyang pamilya. Ipinahayag din ni Lenny ang kanyang kagustuhang samahan ang tatlo sa bahagi ng kanilang paglalakbay habang tinuturuan si Tak ng karanasan bilang isang konduktor. Ngunit sa mismong sandaling iyon, habang tahimik at payapa ang paligid, biglang naglaho ang mga braso ni Tak, at si Destiny, na noon ay kumakain ng cake, ay biglang nag-transform at tumakbo palayo. Na-detect ni Titan ang presensya ng mga D2 sa lugar. Agad ding nakita ni Tak ang kinaroroonan nito at mabilis na tumakbo patungo roon kung saan lumitaw ang mga D2. Nabahala si Ana sa kanilang ikinilos, ngunit agad siyang pinakalma ni Lenny. Napansin din ni Lenny na may mali kina Tak at Destiny dahil kumikilos silang parang mga mababangis na hayop. Kaya't hiniling niya kay Ana na manatili at hintayin ang pagbabalik ng dalawa, habang siya at ang kanyang kasama na si Titan ay susunod upang sundan sila. Sa panig naman ni Tak, hinabol niya si Destiny at nadatnan itong nagpapaputok ng walang direksyon sa paligid. Habang mas ginagawa ito ni Destiny, mas matindi ang sakit na nararamdaman ni Tak. Kaya't kinuha niya ang baton at inutusan si Destiny na tapusin ang target. Sa kasamaang palad, kahit bumagsak na ang D2, patuloy pa rin si Destiny sa walang habas na pagpapaputok hanggang tuluyang naglaho ang halimaw, dahilan upang kumalat ang pulang marka sa katawan ni Tak hanggang sa kanyang mukha, na lalong nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkatapos nito, napaligiran sila ng isang kawan ng mga D2. Sa kabutihang palad, dumating sa oras sina Lenny at Titan upang iligtas sila. Sa sandaling iyon, naging labis na matindi ang sakit na naramdaman ni Tak sa kanyang katawan. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Lenny na sinasakop na ni Destiny si Tak at hinihigop ang kanyang lakas buhay upang makipaglaban. Kaya't si Lenny na mismo ang pumalit kay Tak at inutusan si Titan na sumugod upang lipulin ang pangkat ng mga halimaw. Tulad ng inaasahan mula sa mga profesional, bawat putok ni Titan ay eksaktong tumatama sa target. Sa loob lamang ng ilang sandali, nalipol niya ang buong kawan ng mga D2, ngunit may isa na nakatakas, kaya't hinabol ito ni na Destiny at Tak, at doon nila napagtanto na patungo ito sa kanilang tahanan. Pumutok si Destiny, at diretsyo itong tumama sa bahay sa harap ng nag-aalalang mga mata ni Ana. Agad na inutusan ni Tak si Destiny na wasakin yon kaagad. Sumunod siya sa utos at lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa buong paligid, at sa isang iglap, nawala ang bahay kasama ang halimaw na D2. Matapos maging guho ang lahat, sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay patungong Las Vegas. Sa daan, patuloy na ginagalaw ni Tak ang kanyang mga kamay na parabang tumutugtog ng piano, dahilan upang maintriga si Destiny na nakaupo sa tabi niya. Ngunit dahil isinilang siya mula sa musika, tiyak na maiintindihan niya ito. Maging siya pa mismo ang nagtanong kung maaari bang tumugtog si Tak para sa kanya. Dumating ang grupo sa isang disyertong lugar. Sa mga sandaling iyon, inuutusan ni Tak si Destiny na lipulin ang mga D2 na nasa kanilang harapan. Ngunit kahit anong utos ang ibigay ni Tak, hindi matamaan ni Destiny ang halimaw na D2. Nang tuluyan ng mapagod si Tak, saka lamang kumilos si Lenny upang tumulong. Tumayo si Lenny at inutusan si Titan na barilin ang isa sa mga paa ng D2, saka harangin ito at ibigay ang huling hampas. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang naglaho ang D2 na parang walang bakas. Namangha si Destiny at nagtanong kay Titan, ngunit sinabi lang nito na kapag nag-utos ang kanyang konduktor, ito ay beep-beep para sa kanya. Tahimik na nakinig si Destiny, tila hindi sigurado kung naintindihan niya, ngunit patuloy na tumango-tango at saka tumalikod kay Tak upang sabihin gawin din niya yon. Sumimangot si Tak at nagreklamo na parang madali lang pakinggan, pero baka hindi ganoon kadaling gawin. Ngunit dahil siya mismo ang humiling kay Lenny na turuan siya, wala siyang magawa kundi tiisin. Sa kabutihang palad, malakas ang instinct ni Destiny bilang performer, kaya tuwing lilitaw ang mga D2, tiyak na lalaban siya, bagaman kung tatama man o hindi ay ibang usapan. Ipinaliwanag ni Lenny kay Tak ang tungkol sa pagdama ng harmonya, ang timbre na ipinapahiwatig ni Destiny ay sasabay sa ritmo niya.
Para sa isang musikero, ang makausap ang mismong musika na kanyang tinutugtog ay isang napakagandang karanasan. Ang konduktor ang gumagabay sa performer upang maghabi ng melodya na sabay nilang nilalayon. Habang nagpapahinga ang grupo, dumating ang kaibigan ni Lenny na si Jonathan na nagmamaneho ng sasakyan. Nagkataon ding nagtatrabaho rin si Jonathan sa sakahang matatagpuan sa Las Vegas na siyang destinasyon ng grupo. Pagdating sa sakahan, muling nagkita sina Lenny at Titan kay Maggie at labis silang nagulat nang malamang naging magkasintahan na agad ito at si Jonathan. Marahil dahil matagal na silang hindi nagkita, naging masigla ang kwentuhan ng lahat. Habang nag-uusap sila, lumapit ang may-ari ng lugar upang batiin sila ng maligayang pagdating. Dahil tila hindi maganda kung ibubunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, ipinakilala ni Lenny sina Tak, Destiny, at Anna bilang kanyang 3 anak. Inanyayahan ng may-ari ang lahat na kumain, ngunit magalang na tumanggi si Lenny, sinasabing may plano na raw silang makasalo sa pamilya ni Jonathan. Habang kumakain, nagulat ang lahat nang malaman na lahat ng pagkain ay mula mismo sa mga pananim ng sakahan. Nakagugulat din dahil tila mas mabilis ang pag-unlad dito kaysa sa inaasahan. Noong sinalakay ng mga D2 ang lungsod ni Maggie at Jonathan, tinulungan sila ni Lenny upang lipulin ang mga halimaw. Pagkatapos nito, lumipat sila rito upang manirahan dahil kailangan ng lugar ng karagdagang manggagawa upang makabangon matapos wasakin ng mga D2. At dahil sa tulong ng Sinfonica, wala ng mga D2 rito, kaya nakapag-focus ang mga tao sa pagpaparami ng ani. Lumalawak din ang nasasakang lupain. Ngayon pa lang muling nagsisimula ang mga buhay ng mga tao rito. Mahirap makamit ang kapayapaan, kaya determinado ang lahat na bawiin ang mga nawala dahil sa mga dito. Kinagabihan, magkasamang naupo sina Lenny at Tak sa beranda habang pinagmamasdan ang buwan. Ibinunyag ni Lenny na ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa sagupaan nila ng mga dito malapit dito kaninang araw, dahil ayaw niyang muling maglaho ang pag-asa ng mga tao para sa hinaharap. Sinabi rin niyang naniniwala siya sa musika, na patuloy na umiiral hanggang ngayon dahil kaya nitong maghatid ng kaligayahan sa mga tao. Ikinokonekta nito ang mga puso, nagpapawi ng sakit, nag-aalab ng tapang, at lumilikha ng kinabukasan. Maging ang mga tanyag na musikero ay dumaan sa di mabilang na paghihirap upang makalikha ng ganitong kagandang musika. At syempre, ito ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang mundo. Ang mga musikero na kailangang protektahan ay siya ring misyon ng Sinfonica. Ngunit anuman ang sabihin ni Lenny, hindi interesado si Tak sa sandaling iyon, dahil sa ngayon ay hindi pa rin kayang namnamin ng mga tao ang musika. Matapos niya itong sabihin, umalis siya papunta sa kanyang silid. Sinabi naman ni Lenny na may kailangan siyang asikasuhin kasama si Titan, ang makipagkita kay Lenger, ang may-ari ng isang kasino sa Las Vegas. Ipinahayag niya ang interes na tumugtog doon upang patunayan ang sarili, sabay inilabas ang isang bunton ng pera na halos mapuno ang mesa. Ngumiti si Lenger, isang batikang tao, nang may makahulugang ngiti matapos lamang silipin yon. Natural niyang naunawaan kung ano ang nais ni Lenny. Matapos ang usapan nila ni Lenny, humiga si Tak na nakalapat ang mga kamay sa likod ng ulo, iniisip ng walang direksyon ang ilang bagay. Di nagtagal, pumasok sa silid sina Anna at Destiny. Naramdaman ni Destiny ang isang panginginig na hindi kayang maramdaman ng dalawa. Gumulong siya sa sahig habang hinahanap ang pinagmumulan ng panginginig, bahagyang nahuhulaan na ito ay dulot ng D2. Bagaman hindi sigurado si Destiny, hindi siya makapagpanggap na walang nakita at gustong tiyakin ito sa sarili. Pagkatapos niyang magsalita, binasag niya ang pader at lumipad palabas. Hindi siya napigilan ni Anna at Tak at napilitan na lamang silang sundan siya. Naglakad ang tatlo ng kaunti at napunta sa isang kasiyahan sa labas. Hindi na nagsalita pa si Destiny bago biglang suntukin ang bantay sa pinto, dahilan para lumipad ito ng malayo. Ang lugar sa loob ay isang kasino, eksaktong uri ng libangan na makikita sa Las Vegas. Ang nakakagulat ay, taliwas sa nasa likod ng mga pinto, ang marangyang karangyaan sa loob ay tinakpan ng isang sobrang karaniwang panlabas. Sinalubong ni Lenger sina Lenny at Titan, matapos itong gumastos ng sapat na halaga ng pera na kayang sunugin ang lugar sa loob lamang ng ilang oras. Sa ngayon, hindi pa siya naglalaro, nais lang muna niyang makipag-usap kay Lenger ng sandali, tinatanong kung paano pinapatakbo ang lugar na ito. Samantala, nag-uulat ang mga gwardiya na may mga hindi kilalang pumasok sa loob ng gusali. Hindi pa rin nila natatagpuan kung saan nagtatago ang grupo ni Tak. Napatingin si Anna sa paligid, namangha sa lahat ng mga bagong bagay na nakita. Hindi naman gaanong interesado si Tak dahil nasa Las Vegas sila. Nakakatawa kung puro mga produktong pangsaka lang ang makikita rito. Idinikit ni Destiny ang tainga sa sahig, nakaramdam ng kakaibang amoy at iniulat ito kay Tak. Sa sandaling iyon, natagpuan din sila ng mga gwardiya. Agad na bumangga si Destiny sa ilang makinang pambara ng baraha sa gilid at tumakbo palayo. Mula sa itaas, agad nakilala ni Lenger ang mga pamilyar na mukha sa ibaba, habang patuloy na pinalilibutan ng mga gwardiya ang tatlo.
Ngunit ipinakita ni Destiny ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat, at ang dalawang nakatayo sa itaas ay natuklasan ding mga kasabwat. Tinukan sila ng mga gwardiya ng kanilang mga baril. Parami ng parami ang mga gwardyang lumilitaw. Agad namang naramdaman ni Destiny ang presensya ng mga D2. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagkaroon ng mga bitak sa lupa, at mula rito ay lumitaw ang mga halimaw na D2 na lumipad pa itaas, na tila nagdulot ng kaguluhan sa buong kasino. Ang ilan ay nakatakas, ngunit ang mga hindi pinalad ay matagal nang pinunit-punit. Nagtago ng takot si Lenger at ang kanyang mga kasabwat sa isang sulok, habang ang grupo lang ni Tak ang nakatayo sa labas upang labanan ang mga halimaw. Nagbago si Destiny sa kanyang mas malakas na anyo upang harapin ang mga D2. Nakawala rin sina Lenny at Titan mula sa pagbabanta ng mga gwardiya upang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban sa mga D2. Marami sanang gustong sabihin ni Lenny kay Tak, ngunit anuman yon, kailangan munang matapos nila ang suliraning nasa harap nila. Ang laban na ito ay itinuring na isang pagsubok ng kakayahan matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay ni Lenny sa tatlo. Sa hinaharap, haharap pa sila sa mas marami pang mga D2 at kailangang matutunang harapin ang mga ito upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Hawak ni Lenny ang isang maliit na baton, tulad ng isang konduktor ng orkestra na kumokontrol sa bawat ritmo ng konsyerto. Susundin nila ang mga itinuro niya upang makipaglaban ng may pinakamataas na kahusayan. Kahit ang enerhiyang pinapalabas ay kailangang makontrol. Ngunit si Destiny ay isang rebelde at pabiglang kumikilos ng walang prinsipyong sinusunod, dahilan para pati ang kalmadong si Tak ay mapilitang pagsabihan siya. Sa huli, napilitan si Destiny na sundin ang itinuro ni Tak. Sumugod din si Titan upang makilahok sa labanan. Dalawang konduktor at dalawang performer, sa maayos na pagkakaugnay, ay nagtulungan upang pabagsakin ang bawat D2 na nagtapos ng maganda tulad ng isang pagtatanghal, isang tunay na konsyerto, na tanging kulang lang ay ang mga manonood. Samantala, ninakaw ni Lenger ang pera at tumakas, ngunit hinabol siya ni Titan. Mukhang matagal siyang mabibilanggo dahil sa paglustay ng pera ng mga manggagawa. Kinabukasan, muli silang nagkita sa huling pagkakataon bago umalis. Binigyan ng mag-asawang lokal si Ana ng isang bag ng mais, ang paunahing produktong agrikultural ng lupaing ito. Nag-usap sina Tak at Lenny habang nasa sasakyan. Hindi siya nakasama kay Tak dahil mayroon pa siyang mga bagay na kailangang ayusin, at kalaunan ay maghihiwalay sila upang kumilos ng magkanya-kanya. Sanay si Tak sa pagiging mag-isa kaya hindi niya ito pinigilan, at tanging hangad niya ay makamit ni Tak ang mga bagay na ninanais niya, bago sila parehas na tahakin ang landas na pinili nila. Nakolekta ni Titan ang lahat ng ebidensya mula kay Lenger pati ang listahan ng mga kliyente nito. Pagkatapos magpaalam sa grupo ni Tak, umalis na sila. Sa malayong hinaharap ng sangkatauhan, may tren na naghahanda ng umalis. Naroon sa loob ang mga tauhan ni Sindler na nagbabalak ng ilang bagay. Sa mesa niya ay nakalatag ang mga larawan mula sa labanan ng grupo ni Tak laban sa mga D2 sa Las Vegas Casino. Isang tauhan ang nagulat ng lahat ng pangyayari at nagtanong kung anong gagawing solusyon dahil maraming taong sangkot sa usaping ito. Ayaw ni Sindler na makarating pa ito sa punong konduktor. Personal niya itong haharapin. Kasabay nito, huminto ang grupo ni Tak sa disyerto dahil medyo nasira ang kanilang lumang sasakyan. Ang taong namamahala sa pagkukumpuni ay walang iba kundi si Ana, at habang ginagawa ito, pinag-usapan nila kung saan ang susunod na pupuntahan. Iminungkahi ni Ana na pumunta silang tatlo sa New Orleans. Ayaw na niyang sumagot dahil mawawala lang ang kanyang focus. At sa wakas, nang makaramdam ng pagod, gusto na niyang makipagpalit kay Tak. Sakto namang napadaan si Tak at winasak ang lahat ng pinaghirapan ni Ana. Aksidenteng natamaan ng paa niya ang mga metal bar na sumusuporta sa gulong na tinanggal. Dahil dito, nayupi ang ilalim ng sasakyan at hindi na ito kayang ayusin. Lampas na ito sa kakayahan ng tatlo. Hindi naman gaanong nagulat si Destiny. Simula pa noon, maliban sa tanging talento ni Tak sa musika, lahat ng kasanayan niya sa buhay ay nasa negatibong walang hanggan. Masasabing kung walang musika sa mundong ito, siguradong magiging napakahirap ng buhay niya. Hindi ito tinanggap ni Tak ng tahimik. Tinuligsan niya si Destiny, sinabing pareho lang sila, wala rin kaya kundi sirain ang mga D2, at hindi niya kailangan ng anumang kaalaman sa labas ng musika. Pagkatapos niyang sabihin ito, naramdaman agad ni Destiny ang presensya ng mga D2, kaya agad siyang nagbago ng anyo at tumakbo papunta sa kinaroroonan ng halimaw. Kahit malayo pa ang mga D2, ramdam pa rin ni Destiny ang mga ito. Tumakbo siya ng malayo, hinahabol ang halimaw na pilit tumatakas. Sa isang putok lang, nagpupumiglas na agad ang halimaw. Agad sumugod si Destiny at hinampas ito ng espada, dahilan para tuluyan itong maglaho. Pagkatapos noon, hindi niya napansin na nakatayo siya sa riles ng tren. Si Destiny, na walang sapat na reflex, ay nakatulala lang habang papalapit ang tren. Buti na lang at huminto ito sa oras. Sa sandaling iyon, dumating din ang kotse ni Ana.
Bagaman medyo maiupi at may nakakabit ng mga gulong, kaya pa rin itong tumakbo ng normal. Pagkababa nilang dalawa sa sasakyan, ang unang napansin ni Tak ay ang nakasulat sa tren. Isa pala itong Symphonica Orchestra train. Bumaba rin ang mga tauhan ng Symphonica para silipin ang sitwasyon. Pagkakita pa lang nila sa kasuotan ni Destiny, agad nila itong nakilalang isang performer. Itinutok ni Valkyrie ang kanyang espada kay Destiny, ngunit nanatili lang itong tahimik. Nang makitang lalong umiinit ang sitwasyon, dali-daling tumakbo si Anna upang ipaliwanag sa ngalan ng kanyang kaibigan na isa lamang itong aksidente. Sa puntong iyon, naroon na rin ang konduktor ng Symphonica, si Sindler. Gusto sana niyang magtanong ng ilang bagay, ngunit agad sinabi ni Tak na abala sila. Si Sindler, na kumikilos na parang mabuting tao, ay inanyayahan silang tatlo na sumabay sa biyahe ng tren. Kahit na magkaiba ang kanilang destinasyon, pareho naman daw ang daraanan. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong mag-atubili ang mga ito, kaya parehong grupo ay naupo sa iisang kompartimento. Samantala, ang lumangkot si Tak ay inilipat sa bubong ng tren. Palakaibigan si Sindler at bukas sa pakikipag-usap, kaya ikinuwento niya sa tatlo ang kanyang pinagmulan. Doon nila nalaman na may misyon siyang isinasagawa, ang pagdadala ng mga nabawing Dark Knight Meteorite pabalik sa Symphonica. Nagkaayos ang magkabilang panig dahil hindi naging maganda ang pakikitungo nila kanina. Ipinaliwanag ni Sindler na dahil sa agarang sitwasyon, naging medyo tensyonado ang kanyang asal. Nakatayo si Valkyrie sa tabi niya, nagpapaalala, ngunit hindi na niya itinago ang tungkol sa misyon dahil inimbitahan na rin naman niyang sumabay ang grupo. Napansin din niya si Destiny at binanggit na kakaiba ito, parang totoong robot. Kahit sa pakikipaglaban, hindi ito nagpapakita ng emosyon, palaging nasa estado ng paghahanap ng D2 saan man. Maging sa pagkain ng masarap na cake, hindi nagbago ang ekspresyon nito, mabilis lang niyang nilantakan ang buong cake. Naakit si Sindler sa katangiang iyon ni Destiny. Inamin niyang marami na siyang nakilalang mga performer sa buong bansa, ngunit sa totoo lang, wala pa siyang nakilalang katulad ni Destiny. Gusto niyang tanungin si Tak kung paano niya nakuha ang ganitong uri ng sandata. Hindi naging komportable si Anna sa paraan ng pagtukoy ni Sindler kay Destiny. Ipinaliwanag naman ni Sindler na sa kanyang paningin, ang mga performer ay mga sandata, mga instrumento para talunin ang mga D2. Plano pa sana ng lalaking ito na tanungin si Tak ng ilan pang bagay, ngunit hindi siya pinakinggan nito at agad siyang pinutol sa pagsasalita. Si Valkyrie, na nakatayo sa tabi ni Sindler, ay nainis sa kawalang-galang ni Tak at muntik na itong turuan ng leksyon. Ngunit pinigilan siya ni Sindler na nagsabing gusto niyang magpahinga muna ang mga ito. Hindi dahil walang labanan, kundi dahil darating din yon sa oras. Ayon sa kagustuhan ni Sindler, dinala ni Valkyrie silang tatlo sa ibang kompartimento para magpahinga. Ngunit kailangan silang bantayan ng mga tauhan nito. Tumayo si Tak at umangal sandali, dahilan para matahimik si Valkyrie habang nagtatalo ang dalawa. Napansin ni Destiny na may mga D2 na lumilipad malapit sa lugar na ito. Agad pina-activate ni Tak ang kanyang kapangyarihan at bumangga si Destiny palabas ng tren. Totoo nga, sa labas ay may mga D2 na lumilipad kasabay ng tren. Naroon si Tak upang gabayan si Destiny sa pakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Sumali rin si Valkyrie upang tulungan silang dalawa. Ang problema, masyadong marami ang kalaban. Matapos ang ilang sandaling labanan, nasira nila ang riles ng tren, dahilan upang tumigil ito. Mula sa loob, sumilip si Anna upang makita kung ano ang nangyayari, nang biglang lumapit si Sindler upang anyayahan siyang makipag-usap. Sa labas naman, mabilis na dumating ang repair team upang ayusin ang sitwasyon. Tinatayang aabutin ng kalahating araw ang pinakamabilis na oras para maayos ito. Nainis si Valkyrie dahil napigil ng dalawa ang biyahe ng kanyang pinuno. Binalaan niya silang huwag nang gumawa ng anumang hindi kailangang aksyon bago siya umalis ng galit. Pagkaalis niya, lumitaw si Jigoku. Bumulong siya sa tainga ni Tak, ibinunyag na hindi pa nakikipagkontrata si Valkyrie sa alinmang orchestra at itinuro kung paano niya ito mahihikayat. Ngunit hindi interesado si Tak sa mga ganitong bagay. Nahanap ni Jigoku na kakaiba at kawili-wili si Tak, pati na rin si Destiny. Tinitigan niya sandali ang mga mata ni Destiny bago siya tumalikod. Sa loob naman, ikinukwento ni Anna kay Sindler ang mga karanasan nilang tatlo. Alam ni Sindler ang pinagmulan ni Anna at pinuri niya ito sa mahusay na pagtupad ng tungkulin. Hinulaan niyang sinusundan lang niya si Tak hindi dahil sa diwa ng pakikipagtulungan, kundi upang magbantay, upang matiyak na ang performer na hindi paganap na naangkop ay hindi mananakit ng mga ordinaryong tao nang walang dahilan. Hindi tinanggap ni Anna ang unang bahagi ng sinabi niya, ngunit para kay Sindler, tama lang ang ginagawa niya dahil ang mundong ito ay nangangailangan ng mga taong pinili ng langit, tulad ni Tak at Destiny, na may kakayahang pamunuan ang mga mas mababang uri ng tao. Napakunot noo si Anna sa mga salitang iyon ni Sindler, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Makalipas ang ilang oras, nag-iba na ang kulay ng langit.
Kakaunti na lang ang kailangan ng repair team upang matapos ang pagsasaayos ng riles nang sa sandaling iyon ay muling nagtipon ang mga D2, mas marami pa kaysa sa unang bugso ng araw. Naroon din si Valkyrie. Hindi niya maintindihan, hindi ba't marami na sa mga Dark Knight meteorites ang naselyuhan. Paano pa nakakalapit ang ganitong karaming D2? Habang siya ay nagtataka pa, sina Tak at Destiny ay agad nang kumilos. Sabay silang sumugod upang tabasin ang mga halimaw, ngunit habang lumalaban sila, lalo pang dumadami ang mga kalaban. Napagod na ang tatlo matapos makipaglaban sa pangkat ng mga D2 ng ilang sandali. Nakatayo si Sindler sa loob ng tren, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Naiintindihan niya ang dahilan nito dahil ang mga performer na hindi pa nakapirma ng kontrata sa mga konduktor ay mabilis maubusan ng enerhiya. Si Valkyrie ngayon ang pinakamalinaw na halimbawa. Mabilis namang nakabawi ng lakas sina Tak at Destiny upang labanan ang mga paparating na D2. Sa kasamaang palad, ang unang ilang putok sa ilalim ng direksyon ni Tak ay nagkamali ng tama. Nang makita ito, hindi na nakatiis si Valkyrie at handa na sanang pagalitan siya. Nang makita niyang bumagsak si Tak sa lupa, pilit pa ring inuutusan si Destiny. Habang nakatuon si Destiny sa paglipol ng mga halimaw, may isang D2 na lumipad papunta sa kinaroroonan ni Tak. Buti na lang at dumating si Valkyrie para iligtas siya sa oras. Nahirapan siya ng kaunti sa pagdirekta kay Destiny hanggang sa tuluyan nilang mapuksa ang mga halimaw. Ngunit hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan at aksidenteng nagdulot ng pagguho sa bundok malapit sa riles. Pagkatapos nito, walang awang binitiwan ni Valkyrie si Tak, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Sinisi siya ni Tak sa pagiging padalos-dalos, at hindi nagustuhan ni Valkyrie ang mga salitang iyon. Ngunit gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpasalamat dito dahil nailigtas niya ang tren. Nag-usat silang dalawa sandali, at si Valkyrie ay tahasang ipinakilala rin ang kanyang pangalan. Ang sumunod na sinabi ni Tak ay nagpahiya sa kanya, dahilan upang siya ay mamula at umiwas ng tingin. Sa sandaling iyon, sa pinakatuptok ng bangin, lumitaw ang isang final boss D2, habang ang lahat ay nakapag-aksaya na ng malaking lakas sa paglaban sa mga alagad nito. Ang huling baraha, si Jigoku, ay lumabas din sa pahintulot ng konduktor. Dahil sa kanyang lakas at marahas na pagkatao, pinaslang niya ang final boss at labis na nalugod. Sa wakas, matagumpay na nakarating ang tren sa itinakdang destinasyon. Katatapos lang magulat ni Valkyrie nang bigla siyang tanggalin ni Sindler sa trabaho. Sa halip na pumunta sa huling destinasyon gaya ng sinabi, bigla niyang binago ang desisyon. Kasama si Jigoku, nilapitan niya si Tak upang imungkahi na maging tauhan niya ito, na nangangakong mas magiging malawak ang kinabukasan nito. Sa madaling sabi, hindi pa opisyal ang grupo ni Tak, para bang iligal ang kanilang operasyon. Kaya kung papayag siyang sumailalim kay Sindler, magiging mas formal ang lahat kaysa sa pamumunuan niya ito mag-isa. Kahit ganoon, hindi pumayag si Tak, at matapos magsalita, sumakay silang tatlo sa kotse at umalis. Makalipas ang ilang araw, ang kotse ng grupo ni Tak ay pumasok sa isang lungsod na iba sa inaasahan para sa isang santuwaryo ng mga musikero. Tahimik ang lugar na ito, tigang ang paligid, para bang dumaan sa isang labanan ng buhay at kamatayan, at wala ni isang taong makikita sa kalsada. Si Ana ang may hawak ng manibela. Plano niyang magtuloy sa pampang ng ilog kahit alam niyang walang tao roon. Tahimik si Destiny habang nag-uusap sila, hindi niya naamoy ang anumang D2 na nangangahulugang ligtas ang lugar na ito. Buong tiwala si Ana sa kanya, kaya ngayong araw ay makakapamili siya ng walang alalahanin. Habang masaya siya, mukhang balisa naman si Tak dahil walang D2. Pero hindi iyon ang dahilan, tumanggi pa nga siyang tawagin ni Destiny ang mga halimaw dito. Ang totoong dahilan ng pagkadismaya niya ay nang pag-usapan nila ang tungkol sa musika. Lubos siyang nagulat dahil marunong nang magbiro si Destiny ngayon, pakiramdam niya ay mas natuto na itong makipag-usap kaysa dati. Dahil sa sobrang papuri ni Tak, nagpasya si Destiny na magbitaw pa ng ilang biro, kaya napatigil si Tak at hindi na nakasagot. Nag-away ang dalawa sa buong biyahe. Tahimik lang sila nang sumigaw si Ana para manahimik sila. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa kalsada. Bumaba na sina Ana at Destiny. Si Tak lang ang hindi pa lumalabas. Tinanong siya ni Ana kung gusto niyang sumama. Hindi gaanong pinahalagahan ni Destiny ang presensya ni Tak dahil ni hindi man lang ito makatutulong magbuhat ng mga gamit. Binalaan siya ni Ana na huwag lalayo, saka siya umalis kasama si Destiny papunta sa tindahan ng mga paninda. Dahil iba na ang panahon ngayon, hindi na makulay ang mga bagay sa paligid. Sinabi nila sa may-ari ng tindahan na kailangan nilang magtungo sa New York, 3 silang bibiyahe. Nag-alala ang tindero na baka hindi magiging maayos ang paglalakbay na ito. Medyo nagduda siya, pero buong kumpiyansang nangako si Destiny, sa ngalan ng kanyang dangal, na habang nandyan siya, magiging maayos ang lahat. Lagi niyang tutuparin ang kanyang misyon. Malakas na tumawa ang may-ari, saka ayon sa listahan, kinuha ang mga kailangang supply para sa dalawa.
Ibinahagi niyang matagal na mula nang huli siyang makakita ng mga kabataan dahil karamihan ng tao rito ay matatanda na. Natapos ng may-ari ang pag-impake ng mga paninda sa kahon at handa na sanang buhatin ito. Pero hindi na kinaya ng kanyang matandang mga buto. Kaunting galaw lang at agad narinig ang mga kaluskos ng pagod na kasukasuan. Nabahala si Ana at gustong tumulong pero nais pa rin itong subukan ng kaunti. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa tindahan. Sa kabilang linya ay isang babae na halatang matanda na ang boses. Sinabi ng may-ari na suki niya itong babae at araw-araw sa ganitong oras ay dinadala niya rito ang mga paninda. Nang makita siya ng dalawa, nag-alok sila ng tulong upang sila na ang maghatid ng mga paninda sa matandang babae. Narinig din ng babae ang tungkol sa kalagayan ng may-ari at nangakong tatawag ng doktor para ipagamot siya. Tuwang-tuwa si Ana sa ginawa nito at paulit-ulit na nagpasalamat. Pumasok ang babae sa loob para kumuha ng mga soft drinks para sa kanila. Kung ikukumpara sa pag-aatubili ni Ana, si Destiny naman ay walang pakundangan. Tinanong pa niya kung matamis talaga yon. Ngumiti ang babae at sinabing mahilig talaga siya sa matatamis mula pa noong kabataan at kung hindi raw alanganin sa kanila ang masikip na espasyo, maaari nila itong isama. Sobrang walang emosyon si Destiny kaya kinailangan pa siyang paalalahanan ni Ana. Pero inosente niyang inisip na ayaw lang ng kapatid niya dahil hindi gusto ang apple jam. Ngunit hindi naman yon tungkol sa gusto o ayaw. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang mabutas ang bulok na sahig at lumusot ang kanyang paa. Lumabas ang babae, medyo nahihiya, gustong ayusin iyon pero nakalimutan na pala niya. Hindi alintana ni Ana at tumulong siyang magpatong ng panibagong tabla. Na-curious si Destiny at gusto ring subukan pero dahil sa lakas niya, hindi niya alam paano magpigil. Ginawa niyang mas malaki pa ang butas sa sahig kaysa dati. Pagkatapos nilang matapos ay biglang may narinig silang ingay mula sa bahay ng kapitbahay. May pusang nagngangalang Tom na nasa bubong, hindi makababa, kaya labis na nag-aalala ang may-ari ng bahay. Dahil puro kabutihan na rin ang ginagawa nila buong araw, nagpasya silang tulungan itong maibalik ang pusa. Sa kabilang dako, isang dambuhalang dito na halimaw ang lumitaw sa harap ng isang batang lalaki. Habang papalapit na ito para umatake, biglang may mga espada na tumama rito at pinira-piraso ang katawan ng halimaw. Kasunod noon, lumitaw ang imahe ng dalawang babae matapos maglaho ang halimaw. Iyon ang eksenang malinaw pa ring naaalala ni Tak hanggang ngayon. Nag-inat siya ng tamad, binuksan ang pinto at lumabas. Lumakad siya sa kalsada, gustong hanapin sila pero wala siyang nakitang kahit sino. Paglalakad niya ng kaunti, nakita niyang may isang lalaking pumasok sa isang silid na walang marka. Dahil sa kuryosidad, sumunod si Tak papasok. Walang laman ang unang silid, ngunit nakita niya ang hagdan pababa sa basement, at pagdating doon, napansin niyang puno ito ng mga lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakikinig sa musika at umiinom ng alak. Sandaling napatulala si Tak sa awiting tumutugtog, bago siya mabilis na lumapit sa kabinet at nakita ang isang plaka ni Kenji. Si Kenji ay isang mahusay na musikero at mga awit, at siya rin ang ama ni Tak. Sinunod ni Tak ang utos ng bartender na umorder muna ng kape bago mag-request ng kanta. Tahimik siyang nakinig habang pinupuri ng lalaki ang kanyang ama. Nagulat siya na ganoon na lamang ang paghanga ng mga ito kay Kenji. Kahit pa may trahedyang malapit na kaugnay sa mga mahilig sa musika, alam ni Tak na ang kanyang ama ay nagdulot din ng ilang problema sa mga tao, kaya't napilitan silang makinig ng musika ng palihim. Sinabi ng bartender na hindi naman daw palaging ganito kalihim noon. May ilan sa mga nakatatandang miyembro ang napatawa, tila sumasang-ayon. Malayo ang asal nila sa inaasahan ni Tak. Pinuri pa ng bartender si Kenji ng todo, na para bang inilalarawan ang karera ni Michael Jackson sa rurok ng kasikatan. Ang mga nakatatanda sa paligid, habang pinagmamasdan ang masiglang kilos ng bartender, habang nagkukwento tungkol kay Kenji, ay nagsitawanan ng masaya. Isa sa mga matatanda pa nga ang nagbiro kay Tak na lumayo raw siya sa bartender, dahil kapag nahulog na rito, mahirap nang makawala. Nagtawanan silang lahat at nagpatuloy sa masayang usapan. Lumingon ang bartender kay Tak at tinanong siya, hula niyang kilala nito ang musika ni Kenji dahil tiyak na mga tagahanga ang kanyang mga magulang. Sumagot si Tak na si Kenji ay kanyang ama, dahilan para biglang manahimik ang maingay na silid. Samantala, bumalik tayo kina Ana at sa kanyang kapatid. Matapos tulungan ang matandang babae na makuha si Tom Gunn, ang pusa, naglakad na silang pauwi. Abala si Destiny sa paglalarawan ng pakiramdam ng unang beses niyang makahawak ng pusa. Kahit na ang tuwa niya ay halatang mekanikal, walang baka sa kanyang mukha. Inilarawan niya itong malambot, makinis, mahina, at mainit. Naalala rin ni Destiny na bago sila umalis, idinikit ni Tom ang ulo nito sa kanya. Pagkarinig pa lang nito, alam na ni Ana na talagang nagustuhan ni Destiny ang pusa, kaya sinabi niyang kung magkakaroon ng pagkakataon, bibisitahin nilang muli si Tom. Ang dalawang batang figura ay nasulyapan ng matandang babae na nakaupo sa loob ng bahay.
Tinawag ng matandang babae ng malakas ang pangalang Maria, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas, pagkakamaling inakalang si Ana ay ang kanyang yumaong anak, at si Destiny na kasabay niya ay kaibigan ng anak niya. Hindi pinakinggan ng babae ang paliwanag ni Ana, hinawakan niya ang kamay nito at dinala papasok sa bahay, tinatrato siyang parang tunay niyang anak. Ibinaba niya ang paboritong cake ni Maria para sa dalawa. Si Destiny naman ay walang pakialam sa mga bagay-bagay sa buhay, basta't may masarap na pagkain, ayos lang sa kanya. Sa loob ng bahay, patuloy pa ring pinipilit ni Ana na ipaliwanag na hindi siya ang anak ng babae, ngunit kumilos ito na parang wala siyang narinig. Hindi pa sila gaanong nagtatagal nang dumating ang asawa ng matanda. Tumayo si Ana para humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Samantala, sa kinaroroonan ni Tak, matapos malaman na siya ay anak ni Kenji, dinala siya ng may-ari ng bar pababa sa silid ng mga instrumento. Pagkakita pa lang niya sa piano, sabik siyang umupo upang tumugtog ng isang kanta. Ipinakilala naman ng may-ari ng bar si Tak sa isang parokyano roon, si Do, na minsang nakibahagi sa isang konsyerto ni Kenji. Hanggang ngayon, ipinagmamalaki pa rin niya ang pinakamaningning na sandali ng kanyang buhay. Masayang ikinuwento ni Do ang kanyang karanasan, wari pakiramdam niya'y isinilang siya para sa sandaling iyon. Ang tinatawag ng mga tao na Kenji Roaster. Marami siyang magagandang sinabi tungkol sa ama ni Tak, ngunit ayaw na ni Tak makinig pa. Pakiramdam niya'y masyadong madaldal ang lalaki. Inisip ng may-ari ng bar na lubhang naiba si Tak sa kanyang ama, na kilalang malamig ang ugali. Sabi ni Tak, ganoon lang talaga ang kanyang estilo, at muling umupo upang tumugtog ng isa pang kanta. Sa mga oras na yon, halos lahat ng ilang bisita ay nagtipon na sa ibaba. Mabilis at bihasa ang mga galaw ng kanyang mga kamay sa bawat piyesa ng piano, kaya't lubos na namangha ang lahat ng naroon. Samantala, sa kinaroroonan ni Ana, hinila siya ng asawa ng babae upang ipaliwanag ng kaunti ang sitwasyon. May anak daw silang babae na ang pangalan ay Maria, na nagkaroon na ng pamilya at matagal nang lumipat ng tirahan. Ngunit pumanaw na ito, at marahil dahil sa labis na pangungulila, lagi nang kumikilos ang kanyang asawa na parang buhay pa ang kanilang anak. Nang makita si Ana, inakala nitong si Maria siya. Samantala, sa loob ng bahay, masigla pa ring nakikipagkwentuhan si Destiny sa babae at naubos na ang lahat ng cake. Ikinuwento rin niya rito ang maraming magagandang bagay tungkol sa kanilang konduktor. Sagana siya sa talento sa musika, ngunit pagdating sa kasanayan sa buhay, tila nasa negatibong kawalang hanggan. Gayunman, sa panahong ito, iyon ang pinakamahalagang bagay na maaaring taglay ng isang tao. Matapos magkwentuhan ng sandali, umalis na ang dalawa at nagpaalam muna sa asawa bago tuluyang lumisan. Habang natutulog ang babae, napadaan ang dalawa sa hanay ng mga bakanting tindahan ng maamoy ni Destiny si Tak. Pagpasok nila sa loob, nadatnan nila itong nakatutok sa pagtugtog ng piano para sa mga bisita. Pamilyar na si Destiny sa ugali niyang ito. Kahit saan may piano, hindi niya yon kayang palampasin. Nang matapos ang huling nota ng kanta, sabay-sabay na tumayo ang lahat upang palakpakan ang napakahusay na pagtatanghal. Lumapit si Jay at hinawakan ang kamay ni Tak, nagpapasalamat dahil muli niyang nadama na buhay pa rin ang musika ni Kenji. Pagkatapos noon, umalis na ang tatlo sakay ng kotse. Nakaupo si Destiny sa loob, kumakain ng apple jam na ibinigay ni Mrs. Brown. Malamang, sa hilig niyang kumain, mauubos nilang dalawa ang lahat. Dumaan ang pamilyar na berdeng sasakyan sa bawat kalsada, binabaybay ang isang bayan na winasak ng bituo, na iwan sa pagkaguho. Mula sa likod ng kanyang batok, biglang nakaramdam si Ana ng kilabot. Doon niya napagtanto na walang pinagkaiba sa nangyari, 4 na taon na ang nakalipas. Habang nag-uusap ang dalawa, si Tak naman ay tila lumilipad ang isip. Mula nang makabalik sila mula sa bar, patuloy ang kanyang pagkatok sa salamin ng bintana. Ang tila walang saysay na ugali ay isa palang pagtapik ayon sa bawat nota ng musika. Nainis si Ana sa tunog ng paulit-ulit na katok sa salamin. Mataas ang boses niyang sinita si Tak tungkol dito. Ngunit tila wala siyang narinig. Sa puntong ito, lalo nang lumalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nabahala si Ana sa kalagayan ni Tak. Parang may kumuha ng kanyang kaluluwa. Tahimik lang si Tak hanggang sa huminto ang sasakyan. Hindi pa rin siya nagsalita at patuloy lang sa pagtapik sa salamin na parang tumutugtog. Sa isang malaking entablado, nagsisidatingan ang mga tao upang manood ng konsyerto. Inis na inutusan ni Sindler ang kanyang tauhan na ipahayag na sa kasalukuyan, walang mga konduktor na maaaring gumalaw. Yumuko ang lalaking nakatayo sa labas ng pinto, nakinig at saka umalis. Bagaman maganda pakinggan, sa katotohanan, labis ang paghamak ni Sindler sa mga karaniwang taong naroon. Dahil sa kanyang mararangyang pinagmulan, minamaliit niya ang lahat mula sa mababang uri. Ang lupang iyon ay hindi mataniman, mahirap ang ekonomiya. Umaasa lamang sa tulong ng estado ang kanilang pagkain at pananamit. Tinawag ni Sindler ang ganitong mga lugar na basurahan.
Ipinagmamalaki niyang siya ay isang nangungunang opisyal na may mahalagang responsibilidad na protektahan ang mundong ito. May kumatok sa pinto at isang babaeng empleyado ang nagulat na may tumatawag sa kanya. Agad na tinanggap ni Sindler at Jingo ang utos na pumunta doon. Namangha si Sindler nang marinig ang utos mula kay Sagan. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, muling sinabi niya na hindi na dapat hawakan si Tak. Alam niya ang lahat tungkol sa kanyang oposisyon kay Tak. At ngayon lamang niya nagkaroon ng pagkakataong sabihan siyang tigilan ang mga walang saysay na aksyon na ito. Walang saysay dahil hindi niya naramdaman na si Tak ay isang banta. Hindi labis na sabihin na si Tak ay isang bihirang talento, at tiyak na magiging napakahalaga ang kanyang kakayahan sa hinaharap. Ayaw ni Sindler aminin na ang isang taong ayaw niya ay ganoon pala kagaling sa mata ng pamunuan. At nagpapanggap lamang siya, iniisip ang sarili bilang mahalagang bahagi ng food chain. Hindi nag-atubiling sabihin ni Sagan ang katotohanan. Sa katunayan, ang kanyang presensya ay hindi kasing banal ng iniisip niya. Sa kanyang madilim na silid, inilabas ni Sindler ang kanyang galit. Pinalo niya ang pinto ng kabinet ng sobrang lakas na nabutas ito. Ang papuri ni Sagan kanina ay lalong nagpataas ng puot niya kay Tak. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Nangunguna si Tak sa kanya sa lahat ng aspeto, lalo na sa moralidad. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon sa dapit hapon, hinarang ng mga pulis ang grupo ni Tak. Hindi dahil sa aksidente o pagkumpuni ng kotse, kundi dahil napansin nilang unti-unting nagpapakita ang D2. Sa mga nakaraang araw, tuloy-tuloy nilang inaatake ang bayan na nagdulot ng malaking pinsala. Ang abalang kalsada ay tila kakaibang tahimik. Lahat ay tumatakbo palabas. Tumingin ang pulis sa loob ng kotse kung saan may isang babae na nagpapakain sa kanyang sanggol na wala pang isang buwan at nakaramdam ng awa sa kanila na kailangang lisanin ang kanilang tahanan. Nakinig ang dalawa sa kanyang sinabi at nakaramdam din ng kalungkutan. Nangako si Destiny na tutulungan ang pulis na alisin ang D2. Tumingin si Anna kay Tak upang makita kung handa na ba siyang mag-command. Parang nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi siya nakarinig o nakapagsalita ng anuman. Pagdating ng gabi, nagpahinga ang tatlo sa isang hotel. Magkakasama sa isang kwarto sina Anna at Destiny. Iniutos niya kay Tak na tawagin sila kung may mangyari. Hindi siya sumagot, nanatili lang na tila wala sa sarili sa mesa, tinatapik ang kanyang mga daliri. Hawak ng ulo si Anna, ayaw marinig ang nakakabagabag na tunog na ito. Walang salita, lumapit si Destiny at pinatigil ang lead niya. Mababa ang boses ni Anna habang tinatanong si Tak, ang kanyang mukha ngayon ay maputla at natakot pati si Tak. Bagaman si Destiny ay walang gaanong emosyon tulad ng karaniwang tao, hindi rin siya malamig o walang pakialam. Alam niya na ito lang ang paraan para mapasunod si Tak at makausap ng maayos. Sa kabila ng kanyang kawalan ng interes sa mundong ito, nakita ni Destiny ang abnormalidad ni Tak. Mula nang umalis sila sa bar, talagang hindi na niya kayang magbigay ng kapanatagan sa iba. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong ni Destiny, kahit gustong itago ni Tak, hindi na niya magawa. Ipinahiga niya ang ilang pahina sa mesa, lahat nagtatala ng mga tunog at notang musikal. Gusto niyang lumikha ng isang piyesang kanya lamang. Sandaling nagulat ang dalawa sa aspetong ito ni Tak. Hinala ni Anna na may bagay na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Totoo, sinabi ng may-ari ng bar na naglalaman ang musika ng iniisip ng mga tao, at si Do ay isang taong nakapag-perform kasama ng kanyang ama. Sa katunayan, tila labis na nagulat si Anna, kahit na hindi ito ang unang beses na sinubukan ni Tak na lumikha ng musika, maaaring kasama na ang mga draft. Sa katotohanan, ito pa lamang ang kanyang unang draft. Hindi na nakipag-usap si Tak sa kanya. Upo siya sa mesa, masigasig na sinusulat ang hindi pa tapos na piyesa. Ang mga kulot na linya sa musikang frame ay hindi pa rin kumpleto bilang isang komposisyon. Nauunawaan ang hangarin ni Tak na laging may piano sa kanyang tabi. Sa kasamaang palad, hindi ito matagpuan dito. Mapapalitan lamang ito ng isang piano accordion. Bagaman nadismaya, tinanggap pa rin ni Tak ang instrumento, mas mabuti ang may bago kaysa wala. Gabi-gabing nanatili si Tak ngunit hindi pa rin niya natapos ang kanta. Habang masigasig na sumusulat, biglang nawala ang kanyang braso. Agad na lumabas si Tak. Alam na nagbago na si Destiny at naghahanda upang harapin ang mga D2. Tinanong niya kung bakit hindi siya tinawagan. Naiintindihan ni Destiny na sa kasalukuyang kalagayan ni Tak, tiyak na wala siyang magagawa ng epektibo. Kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang labanan ang mga D2 nang hindi kasama si Tak. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, tumakbo si Destiny. Mayroon siyang takdang gawain. Hindi makapaniwala ang pandinig ni Tak. Pag-alis ni Destiny, bumalik si Tak sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang komposisyon. Ang resulta ay katulad pa rin ng kahapon, walang pumapasok sa kanyang isip upang makalikha ng piyesang tatagos sa puso ng tao. Napilitan lamang si Tak na magpahinga ng kaunti, bumaba sa kalye at umupo ng parang walang malay, ang kamay niya ay tumutugtog sa hita alinsunod sa mga nota sa kanyang isipan.
Naalala niya noong bata pa siya, tinanong niya ang kanyang ama kung paano siya nakakalikha ng ganitong mga obra maestra. Isang maikling sagot lamang, mahalaga, dapat may nais kang makarinig nito ang isang tao. Hindi noon naintindihan ni Tak kung ano ang ibig sabihin nito. Pagbalik sa kasalukuyan, tumingala siya at nakita ang isang pamilyar na anyo. Siya si Destiny, may dalang bag ng pagkain, patungo sa isang lugar. Kaya tahimik na sinundan siya ni Tak, hakbang-hakbang, hanggang sa marating niya ang kanyang destinasyon. Pumunta si Destiny sa isang parke, at ibinigay ang bag ng pagkain sa isang babae na may dalang sanggol na hindi pa marunong magsalita. Nakatayo si Tak sa ilalim ng puno, hindi kalayuan. Hindi niya inasahan na si Destiny, sa simpleng pagiging buhay, ay alam na rin kung paano tumulong sa iba. Kinuha ni Destiny ang isang lollipop at itinapat ito sa harap ng umiiyak na bata. Agad itong tumawa, nakatingin ng mabuti sa candy sa kanyang kamay. Ibinigay ni Destiny ang candy sa maliit sa likod ng puno. Lumapit si Ana kay Tak. Nagtataka siya sa kamangha-manghang pagbabago ni Destiny sa panahong ito. Sa simula, wala talagang magagawa si Destiny at hindi niya alam ang tungkol sa mundong ito. Ang tanging kaya niyang gawin at pinakamagaling ay puksain ang mga dito. Totoo yun noon, ngunit hindi na ngayon. Unti-unting nagbago si Destiny at naging mas maalalahanin na tao. Nagpaalam si Destiny sa ina at bata pagkatapos ay umalis. Sa daan, nakatagpo siya ng mga batang naglalaro sa parke. Kinuha niya ang ilang lollipops upang ibigay sa kanila. Sinabi ni Ana kay Tak na ang piano kahapon ay dahil si Destiny ang pumunta para hiramin ito para sa kanya. Hindi inasahan ni Tak na mayroon pala si Destiny na ganitong aspeto, bilang isang taong mabuti ang pakikitungo sa lahat sa paligid niya. Lumipat sina Lenny at Titan sa isang lugar na nauna ng kanilang kalkulado. Sa susunod na lugar, nagkataon na nandoon ang mga tao ni Tak. Sa loob ng tahimik na silid, nakaupo lamang si Tak na parang walang muwang, may mga pahina ng papel sa mesa para sa kanyang komposisyon ng musika. Kahit pilit niyang iniisip, hindi niya mahanap ang direksyon para sa sarili niya. Gulo ang isipan ni Tak. Pumunta siya sa panaderya kung saan kumakain si Destiny. Tak nagtanong tungkol sa ilang bagay. Palagi niyang nakikita si Destiny at Ana na magkasama. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ngayon nag-isa siyang dumating dito. Natapos ni Destiny ang kanyang cake bago tumingin pataas upang sagutin ang kanyang tanong. Marahil tama si Ana. Lumaki na si Destiny at hindi na ang ignorante niyang performer na dati. Kamakailan, dahil pareho silang may sariling gawain, naghiwalay lamang sila. Dahil nakatutok lamang si Tak sa pag-compose ng musika, nakalimutan niya na may kaunting pagbabago sa pagitan nila. Sa puntong ito, inilapag ni Destiny ang kanyang tinidor. Naramdaman niyang hindi na tulad ng dati si Ana. Pinakapansin niya, hindi na siya tinatawag ng palayaw. Namulat ang mga mata ni Tak sa pagkagulat nang marinig ito. Naging mausisa si Destiny tungkol sa taong nagdangalang Onmay dahil narinig niya na ang batang ito ay nagpakita sa anyong katulad ng kanya. Nang marinig ito, nanatiling tahimik lamang si Tak. Pagbalik sa bahay, patuloy pa rin iniisip ni Tak ang kanilang pag-uusap kanina. Sa kanyang pagka-dazed, naalala niya ang hitsura ni Onmay at biglang napagtanto kung para kanino niya dapat isulat ang musika. Sa puntong ito, dumaan ang maingay na mga police car, kaya imposible na para kay Tak na makapag-concentrate sa pag-compose. Sa labas, isang malaking puwersa ng pulis na may dalang baril at bulletproof vest ang nagpapaputok sa isang D2 monster. Hindi ito naapektuhan ng mga bala, ngunit isang simpleng atake mula rito ay nagpadala sa buong grupo ng pulis na lumipad ng ilang kilometro. Dumating si Destiny at Tak sa tamang oras, at naghatid ng isang fatal blow na nagwasak sa monster. Pagkatapos mapuksa ang grupo sa labas, nais ni Tak hanapin ang natitirang D2. Pumasok ang dalawa sa kabubatan, at agad na naramdaman ni Destiny na napakalapit na ng D2. Ang amoy ng mga monster ay nagdala sa kanila kay Sindler at Jigoku. Inamin niya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang akitin ang mga D2 na magtipon dito. Hindi inakala ni Tak na magkakaroon siya ng ganitong katalinuhan, tunay itong isang self-destructive na galaw. Kaagad matapos marinig ang walang kwentang mga salita ni Sindler, nais ni Tak na sumugod at turuan siya ng leksyon. Hindi pa niya nahahawakan ang isang hibla ng buhok ni Sindler nang siya ay tinamaan ni Jigoku, ang subordinate ni Sindler, at napadpad ng malayo. Pinayuhan siya ni Destiny na umatras dahil sobra na ang kanilang nagamit na kapangyarihan. Kung ipagpapatuloy nila ngayon, tiyak na hindi nila ito kakayanin. Bago pa man sila makalikas, sumugod si Jigoku at tinamaan si Tak gamit ang isang espada. Nag-alarm si Destiny at mabilis na pinasan siya, tumakbo papasok sa gubat. Hindi sila sinundan ni Jigoku. Nagtago ang dalawa sa isang kuweba. Ginamit ni Destiny ang isang rudimentary na paraan upang balutin ang mga sugat ni Tak. Bahagyang namutla, binuksan ni Tak ang mga mata, pinaliit si Destiny bilang si Onmay. Nakipagtulungan din siya, ginagampanan ang papel ng mahinahong tao upang mapasaya siya.
Ang pagpapalayo kay Tak sa takot ay nagdulot kay Sindler ng kagalakan sa pakiramdam ng tagumpay. Bumalik siya sa headquarters, hawak ang isang baso ng alak. Si Jigoku sa kanyang tabi ay umuungol ng isang melodya na ikinainis niya. Nagsalita si Sindler, sinasabihan siya na itigil ito kaagad. Bagaman isa siyang konduktor, hindi siya mahilig makinig sa musika dahil sa tingin niya, ang musika ay hindi nasusukat ng anumang unit o kaugalian kundi ng damdamin. Para sa kanya, hindi ito mapagkakatiwalaan. Sinabi niya na siya ang magiging sukatan ng mundong ito, nangangarap ng walang hanggang katanyagan, at pagkatapos ay papurihan bilang isang bayani. Sa puntong ito, tahimik lamang si Jigoku at tinitingnan siya. Pagdating ng gabi, sa wakas ay nagising si Tak. Lumingon siya at nagtanong kung paano nakatakas ang isang taong ang alam lang ay lumaban, gaya ni Destiny. Ngunit si Destiny ay tao pa rin na may damdamin, nakakaramdam ng saya at lungkot. Natakot siyang hindi na muling marinig ang piano niya, at ang hindi natapos na musika ay nagdulot ng kalungkutan. Marahil ay hindi na siya muling makakagawa ng musika. Mahalaga, sino ang nais niyang makinig dito? Sinabi ito ng kanyang ama, ngunit ang taong iyon ay wala na ngayon. Wala nang inspirasyon si Tak para kumompose. Hinala ni Destiny na tinutukoy niya si Onmai. Marahil dahil sa nasugatan at nahawakan ng puso ni Destiny, madaling nagbukas si Tak at nakipag-usap tungkol sa kanyang yumaong kaibigan. Si Onmai ay kapatid ni Ana. Madalas siyang pumunta sa bahay niya para maglaro at palaging sobrang inaalagaan si Tak, na una niyang ikinainis. Tumpak, hindi lang si Onmai kundi ang buong mundo ay ganoon din. Hindi gusto ni Tak kung paano hindi tinatanggap ng mga tao ang musika. Hindi ba ito pa rin ang nagpapaliwanag sa mga puso ng tao sa paglipas ng mga panahon? Naging obsesyon ni Tak ito. Noong bata pa siya, umuupo siya ng matagal na oras, naglalaro lang ng piano, na may mapait na damdamin, ngunit walang nakikinig. Lahat ay tila walang kabuluhan hanggang dumating si Onmai at dinala ang madilim na buhay ni Tak sa liwanag. Parang isang himala siya sa buhay niya. Binigyan siya nito ng dahilan upang hindi sumuko, hindi iwan ang musika, at magkasama nilang ipinakilala ang musika sa mas maraming tao. Sa puntong ito, namutla ang boses ni Tak. Wala na si Onmai ngayon. Ngayon, si Destiny ang gumagawa ng ginagawa niya dati. Pinayuhan niya si Tak na huwag sumuko sa pag-compose. Dahil ang timbre niya ay may apoy, pinapailawan nito ang puso ng mga tao, parang naglalagablab. Marahil, ang taong naghihintay sa kanya ay naroroon pa rin sa isang lugar sa mundong ito. Samantala, nag-aalala si Ana tungkol kay Tak at Destiny. Tumakbo siya sa lugar kung saan lumitaw ang D2 upang hanapin ang kanilang mga bakas. Sa pagkakataon, nakatagpo nila ni si Ana sa daan, kaya dinala niya sila pabalik sa lugar kung saan siya nakatira. Hindi mapigilan ni Ana ang pag-aalala para kay Tak at Destiny sa kabubatan. Nang marinig niya si Lenny na ibinunyag na may isang tao na may kapangyarihang kontrolin ang D2, naniwala si Lenny na sa kanilang lakas, walang mangyayari sa kanila. Sa puntong ito, tumunog ang walkie-talkie sa mesa na may boses ni Titan. Naghahanap siya sa kabubatan para sa dalawa ng aksidenteng makatagpo ng isang D2. Gusto ni Ana na pumunta, ngunit pinigilan siya ni Lenny. Gusto niyang lutasin ang bagay na ito. Kaya narito siya. Kinabukasan, hindi gaanong bumuti ang kalagayan ni Tak. Ang kanyang kutis ay tila mas masama. Hindi na kayang sumipsip ni Destiny ang kanyang lakas ng buhay. Maaari lamang niyang gamitin ang sariling lakas upang lumaban. Kahit ganoon, hindi siya umatras. Lumabas si Destiny para kunin ang dalawang martilyo na nakabaon pa rin sa puno at nagtungo sa lugar kung saan naroon sina Sindler at Jigoku. Pagkatapos, nagising si Tak at lumabas ng yungib. Narinig niya ang kaguluhan mula sa lugar kung saan naroon si Destiny at nahulaan niya na yon siya. Hinawakan niya ang kanyang sugatang dibdib at naglakad ng hirap papunta sa kanya. Malapit na matapos ang laban. Matagal nang nakatayo si Destiny, ngunit pinabagsak siya ni Jigoku. Kahit na ang kanyang buhay ay nasa kamay ni Jigoku, ayaw pa rin niyang sumunod sa kanyang mga salita, na nakikiusap kay Tak dahil alam niyang hindi siya dapat naroon sa larangan ng digmaan. Lalong lumalakas ang puwersa ng kamay ni Jigoku. Kaunti pa at maaaring mamatay agad si Destiny. Sa kabutihang palad, dumating si Tak sa tamang oras, dahilan upang bitawan siya nito. Masayang-masaya si Sindler na makita siya. Nagpadaloy siya ng maraming salita, ngunit hindi sumagot si Tak at sa halip ay nakipagtalo kay Destiny. Ang isa ay nais lumaban mag-isa, ang isa ay ayaw makita ang kalaban na nasa panganib. Nag-away sila ng matindi na ikinainis ni Sindler dahil kumilos silang parang wala siya roon. Sa puntong ito, dumating sina Lenny at Titan. Hinabol ni Titan si Jigoku habang nakipagpalitan si Lenny ng ilang salita kay Sindler upang makabuo ng oras. Mabagal siya dahil gusto niyang makipag-usap sina Tak at Destiny. Tunay nga, may dapat pag-usapan ang dalawa. Naalala ni Tak kung sino ang nais makinig sa kanyang musika. Sa malayo sa abot tanaw, sa mismong harap ng kanyang mga mata, naroon si Destiny.
Higit sa lahat, dapat niyang gamitin ang buhay ni Tak, huwag mag-atubiling kahit kaunti man lang. Sa mga salitang ito mula sa kanya, hindi rin makatanggi si Destiny. Epektibo ang panlilinlang nila ni. Akala ni Sindler na siya ang mandirigma, ngunit sa katotohanan, si Tak ang nakipaglaban at ang performer ay si Destiny. Talagang naging malakas siya lamang kapag ginagamit ang buhay ni Tak. Mas tumindi ang kanyang lakas sa atake, na halos pabagsakin si Jigoku. Matagal silang naglaban, ngunit hindi siya nagpakita ng senyales ng panghihina. Mas lalo siyang nagkaroon ng enerhiya habang lumalaban. Pagkatapos nito, pareho nilang ginamit ang pinakamalakas na atake upang tapusin ang laban. Nagpaputok si Destiny ng laser ray na kasing laki ng burol sa harap. Hindi nasiyahan si Sindler at nais pa ring lumaban hanggang mamatay si Tak. Hindi rin mabait si Jigoku. Dahil dumating si Tengoku, hindi na siya makapagsalba ng kasing bugso ng dati. Ang pagdating ni Tengoku ay nagpapaalala kay Sindler na ang patuloy na pakikipaglaban ay labag sa regulasyon ni Sagan. Na-demote siya mula sa posisyon bilang top commanding officer at naalis sa lahat ng kapangyarihan sa Symphonica. Ayaw niya, ngunit walang saysay ang pagtatalo. Agad na iniwan siya ni Jigoku, hindi siya kinilala at pinagtawanan pa siya ng ilang pangungusap. Sinabihan ni Tengoku si Lenny na huwag banggitin ang bagay na ito sa labas, pagkatapos ay umalis kasama si Jigoku. Sa pagtatapos ng araw, bumalik sina Tak at Destiny kay Ana. Ipinangako niya na mula ngayon, tatawagin niya itong Anmei. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang tatlo sa New York. Hindi tulad ng dati nilang nakita, na natiling buo ang lugar, hindi nasira ng dito. Ang masiglang mga tindahan at mabilis na galaw ng mga tao ay nagpapakita ng buhay ng isang maunlad na lungsod. Pagmamaneho pa ng kaunti, nakarating sila sa bahay ni Ana. Nakilala niya ang kanyang mga magulang at ang kalahating paralisis na kapatid na babae. Si Destiny, tulad ni Ana, ay niyakap sila. Pumasok silang lahat upang mag-usap. Nakipag-ugnayan si Lot kay Lenny upang planuhin ang pag-aayos kay Destiny. Kung maaayos, hindi na niya gagamitin ang buhay ni Tak. Ibig sabihin, ang mga susunod na misyon ay maaaring hindi maisakatuparan ng perpekto. Hindi pa ito nasuri ni Lot kaya hindi pa siya makapagsabi ng tiyak. Dapat iwanang nakalaan ang lahat para sa hinaharap. Pagkatapos, nagtungo sila sa Symphonica sa New York, kung saan naroon ang laboratorio ni Ana. Sasama si Destiny para sa pagsusuri. Bago umalis, pinayuhan niya si Tak na ipasuri kay Lot ang mga abnormal na senyales sa kanyang kanang braso. Nag-alala si Ana at lumapit upang hilahin ang manggas ng kanyang damit upang tingnan. Ang balat roon ay kulay pulang-pula na parang dugo. Ang pulang marka ay kumalat hanggang sa kanyang leg. Ayaw magsalita ni Tak dahil wala rin namang magagawa si Ana. Si Ana ay umaasa na lamang sa kanyang kapatid na si Lot upang gamutin si Tak. Kaya kailangang pareho silang pumunta sa laboratorio para sa pangkalahatang pagsusuri. Habang si Ana ay naghihintay sa labas. Sa loob, naroon ang mga makina at kagamitan na mukhang napaka-modern. Humiga ang dalawa sa mga kama. Habang ipinasok si Tak sa MRI machine, si Destiny sa kabilang banda ay naghihintay pa rin sa resulta mula kay Lot. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga resulta. Hawak ni Lot ang isang ipad ngunit hindi agad nagsalita. Una niyang ipinaalam na sa kasalukuyang teknolohiya nila, hindi nila maalis ang kontrata sa pagitan ng dalawa. Ang relasyon nila ay kapwa kapaki-pakinabang. Tinawag ito ni Lot na isang feeding each other, isang napakasensitibong balance. Hindi ito bagay na maaaring mapanatili sa mahabang panahon. Tungkol naman sa pulang marka sa braso ni Tak, ito ay isang pagsalakay at patuloy na makakaapekto sa bawat sulok ng kanyang katawan. Kung magpapatuloy silang magkasama sa pakikipaglaban, balang araw ay pareho silang babagsak. Kung titigil sila sa pakikipaglaban, maaaring mabuhay ang dalawa at pahalagahan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay, ngunit walang ibinigay na sagot. Kinabukasan, pumunta si Ana at Destiny sa kwarto ni Tak. Nagpuyat siya buong gabi sa pag-compose ng musika, ngunit wala pa ring natapos na piyesa. Tanging ang kanyang mga dark circles ang mas lalong naging kapansin-pansin. Pinipilit siyang magmadali at maghanda, nangako si Lot na dadalhin silang tatlo para kumain ng masasarap na pagkain sa New York. Ayaw man pumunta ni Tak, sa harap ng banta ni Destiny, kinailangan niyang pumayag. Mula sa matatamis hanggang sa sandwiches, kumain sila hanggang sa busog, pagkatapos ay namili ng iba't ibang bagay. Si Tak ang responsable sa pagbuhat ng mga gamit at sa huli pumunta sila sa aquarium bago umuwi. Gumamit si Ana ng dahilan na kailangan niyang dalhin si Lot sa isang lugar, kaya sila ang nauna, iniwan lamang si Tak at Destiny sa likod. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng dalawa ng isa pang pribadong lakad. Sa daan, nakasalubong nila ang ilang kabataan na nagtitipon-tipon. Habang papalapit, nalaman nila na ginugunita nila ang yumaong musikero na si John Lennon, isang henyo na nag-iwan ng malaking marka sa musika. Sa kasamaang palad, maaga siyang pumanaw, nag-iwan ng puwang na napakalaki para punan ng kahit sino.
Sandali silang napatigil at namangha nang lumapit ang isang matandang babae, inilagay ang mga rosas sa kanilang mga kamay upang ilagak bilang alaala kay John Lennon. Sa pagbabalik, ikinuwento ni Anna kay Lot ang mga kawili-wiling kwento tungkol kina Tak at Destiny, lahat ay magagandang alaala. Napansin ni Anna kung gaano na ang pagbabago ng dalawa mula nang magsama sila sa trabaho. Lalo na si Destiny, na unti-unting nagiging mas mature, at kahit nakakatulong na rin sa mga tao sa paligid niya. Naramdaman ni Anna na kahawig siya noon ng sariling kapatid, at matagal na niyang itinuturing si Destiny na parang kapatid. Pagdating ng gabi, patuloy pa rin sina Tak at Destiny sa paglalakad sa parke. Dinala siya ni Tak sa isang lugar kung saan dati ginaganap ang mga konsyerto, na nagtatapos sa palabas ng paputok. Hindi alam ni Destiny kung ano ang paputok. Itinuro niya sa kalangitan at ipinaliwanag na ito ay mga pampasabog na may kasamang kulay na pinapaputok sa hangin. Inamin ni Tak na hindi pa niya nakita ang paputok ng personal, ngunit nakapanood na siya ng mga pagtatanghal ng banda noon. Umupo ang dalawa sa luntiang damuhan, nagkwentuhan ng matagal. Sa kanilang pagbabalik sa gitna ng lungsod, naramdaman ni Destiny ang alingaw-ngaw ng D2 na napakalapit. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Tak ng tawag mula kay Lenny, na ang tono ay nagpapahiwatig ng agarang pangangailangan na lisanin ang New York kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Lenny na mayroong isang tao na may kakayahang kontrolin ang D2, tulad ni Sindler. Nagpaalam si Lenny. Naramdaman ni Tak na may mahalagang itinatago sa kanya. Masayang pinapanood ni Lenny si Titan na kumakain ng agahan matapos managinip tungkol sa kanyang guro. Iniisip pa rin niya kung kailan siya magiging liwanag para sa iba. Pagkatapos kumain ng agahan, kailangan nilang maghanda para sa appointment ni Tak ngayong araw. Umalis siya, nagpaalam kay Anna, at pagkatapos ay kasama si Destiny, nagtungo sa naunang napag-usapang lokasyon. Nais malaman ni Tak ang katotohanan tungkol sa Symphonica at sa trahedya sa Boston. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang pamilyar na tauhan, si Sagan, ang pinuno ng Symphonica. Mukhang napakatensyonado ng argumento sa pagitan ng dalawang panig. Ang nakaraang insidente ay sanhi ni Sagan. Pagkalipas lamang ng ilang pangungusap, nagsimula na silang maglaban. Si Sagan, syempre, ay hindi direktang nakipaglaban, ngunit pinayagan si Jigoku na sumunod sa kanya na labanan si Destiny. Nakipaglaban si Tengoku kay Titan. Kaswal na sinabi ni Sagan kay Tak ang tungkol sa trahedya sa Boston. Noong araw na yon, naroroon din si Lenny, kaya ngayon kusang loob siyang naging isang konduktor upang itama ang kanyang pagkakamali. Noong kabataan niya, tinanggap ni Lenny ang matandang lalaki na may asul na buhok bilang kanyang guro. Inamin ng lalaki na marami siyang kakulangan at hindi pa rin lubos na nauunawaan ang lahat, kaya nais niyang gumawa ng kasunduan kay Lenny na kung may alam siya, dapat niyang ipakita, na parang nagpapalitan sila ng kabayaran sa isa't isa. Kailangan ni Lenny ang kanyang talento sa musika. Kailangan niya ang kakayahan ni Lenny sa pagluluto. Palagi ang nag-aalala si Lenny. Kamakailan, mas madalas na lumilitaw ang D2, at malapit na sana silang magkaroon ng konsyerto sa lungsod ng guro at estudyante. Hindi siya komportable sa sitwasyon, ngunit ayaw ng guro ni Lenny na ikansela ito. Alam niya ang panganib at mas malinaw na nauunawaan na ito lang ang maaari niyang gawin. Sa mga ganitong oras, nais niyang gamitin ang musika upang maiparating ang isang sinag ng pag-asa sa lahat. Nang magising si Lenny, nakita niya ang eksenang bago sa kanya na puno ng kaguluhan. Ang kanyang guro ay naipit sa ilalim ng mga guho. Si Lenny mismo ay nasugatan, walang lakas para tumayo, lalo na para iligtas ang kanyang guro. Sa pangalawang pagkakataon na binuksan niya ang kanyang mga mata, nasa ospital na si Lenny, hawak ang isang dyaryo na nag-aanunsyo ng pagkamatay ng kanyang guro. Noong panahong iyon, naroroon si Sagan, nag-aalok ng kontrata para sa posisyon ng konduktor. Magkakaroon si Lenny ng kapangyarihang lumaban sa D2. Salamat sa kontratang ito, nakilala niya si Titan, ang kanyang performer at tapat na kasama mula noon. Ito ang inosenteng paraan niya, palaging may ngiti, na nagpapainit sa pusong nakaranas ng trahedya tulad ng kay Lenny. Hanggang sa paglubog ng araw, patuloy pa rin silang nakikipaglaban. Ngayon, nakilahok na rin si Tengoku sa pagtulak kay Destiny, at tinulungan ni Titan si Jigoku. Nagpalitan ng laban ang dalawang panig ng ilang sandali, na sa huli ay nauwi sa patay na punto. Si Tak, na nakatayo sa labas na nag-uutos kay Destiny at hiniram ang kanyang lakas ng buhay, ay naubos na, hindi na kayang tiisin ang paggamit ng kapangyarihang ganito. Bumagsak rin si Destiny nang subukang bumangon upang pumunta sa kanya. Dumating si Jigoku at sinipa siya palayo. Babalak na niyang atakihin si Destiny, ngunit sa kabutihang palad, nakaputok si Titan sa tamang oras, ngunit hindi pa rin niya siya mapigilan. Sa pangalawang pagkakataon, handa si Lenny na tumayo at kunin ang putok para sa kanya. Ilang bala pa ang tumama kay Lenny. Pagkatapos maabot ang puntong ito, sa wakas ay ginamit niya ang kanyang ultimate na galaw. Nagbago ang anyo ni Titan ng bahagya, ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang kilos na naging mas mabangis, hindi na ang inosenteng anyo na parang bata.
Kahit na nawala kay Lani ang maraming dugo, nanatili siyang matatag upang tapusin ang pagtatanghal. Ang baril ni Titan ay nagbago, nagkaroon ng mas maraming silindro. Ipinunya ang enerhiya at pinaputok ang isang napakalakas na putok. Ang putok na ito ay lumikha ng hindi pa nagagawang shockwave. Ang ataking iyon ay labis na nakasugat kay Tengoku at Jigoku. Nang makita niyang naabot na ang kanyang layunin, dinala ni Sagan ang dalawang nasugatang tao palayo. Humiga si Lani sa lupa. Maaaring ito na ang kanyang huling pagtatanghal. Hindi sinasadya ng isip niya na naalala ang sandali nang pumunta siya para makipagkita kay Tak matapos mamatay si Kenji, ang kanyang ama. Noong taong iyon, bata pa si Tak, hindi pa sapat ang tapang niya upang harapin ito. Nagpasya si Lani na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng paglikha ng isang mundo kung saan makakapagpatugtog si Tak mula sa kanyang puso. Dinala si Tak at Destiny sa silid pananaliksik ni Lot. Upo si Ana sa harap, nakikinig habang ipinapahayag ng kanyang kapatid na ang dalawa ay nasa estado ng hibernasyon. Nangako si Lot na gagamitin ang lahat ng paraan na makakaya niya upang gamutin sila. Hindi na intindihan ni Ana ang mga bagay na ito, ngunit sa pakikinig kay Lot, nakaramdam siya ng walang katapusang pag-aalala sa puso. Partikular na nag-aalala siya sa nakababahalang kalagayan ni Tak. Hindi na siya magkakaroon ng maraming oras. Sa loob ng halos isang buwan, kung walang solusyon, magiging hindi na maibabalik ang sitwasyon. Wala nang magagawa si Ana kundi magtiwala kay Lot. Sa isang malaking silid, pinindot ni Sagan ang kanyang kamay sa matulis na bato sa harap niya na tumagos sa balat at laman. Direktang naapektuhan ng kilos na ito ang kalagayan ng lungsod. Saan man, lumalabas mula sa lupa ang mga lilan na bato, tumutubo pataas. Mula rito, ipinanganak ang mga dito, tumakbo ang mga tao sa takot, at ang dating masaganang lungsod ay naging gulo. Kinabukasan, nagising si Tak sa kanyang kwarto. Ang mga marka ng pagsalakay ay kumalat na sa kalahati ng kanang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagdadala ng mga alingaw-ngaw mula kagabi. Hindi ito kasing importante kumpara sa katotohanan na lumitaw ang mga dito sa lungsod mula sa dambuhalang bagay na yon. Ipinapakita ang balita sa telebisyon. Pagkaraan, dumating din sina Destiny at Titan. May kailangan si Ana na asikasuhin. Kaya sumulat siya ng liham na ipapasa kay Destiny para ibigay kay Tak. Sa liham, sinabi niyang may mahalagang bagay siyang kailangang talakayin kay Lot. Kasalukuyan siyang nasa Symphonica Theater. Tumingin si Tak sa screen ng TV at biglang naalala na naroon ang mga dito. Sa gitna, may ilang tao na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa teatro, wala talagang mahalaga si Ana. Sa katotohanan, kahit na gusto niya, hindi siya makakatakas. Ang mga lilan na bato ay tumubo sa lahat ng dako, ganap na hinarangan ang lahat ng labasan. Ilang malas na tao ay pinaslang ng mga ito sa pamamagitan ng pagtusok. Hindi pa sila nakalayo nang makita nila ang labanan sa unahan, kaya kailangan nilang umasa sa rescue team. Sa kabila, ang tatlo ay umalis na patungo sa lokasyon ni Ana. Minsang nagtrabaho si Titan dito kaya alam niya ang lugar at mga lihim na daan. Siya ang responsable sa paggabay sa kanila. Ang daang ito ay sobrang lihim na kahit ang mga bagay na yon ay hindi maabot ito. Ito ay direktang magdadala sa kanila sa gitna ng Symphonica. Habang papunta roon, nirepaso ni Titan ang mga taktika kasama ang dalawa. Sa loob, wala nang isang tao, tanging mga dito na halimaw ang nangingibabaw sa lugar. Kasabay nito, sina Ana at Lot ay nanatiling nakulong sa loob. Si Ana, na puno ng determinasyon, ay pinasan si Lot sa kanyang likod at kailangang magsumikap upang makahanap ng labasan. Sa kasamaang palad, may isang dito rin sa loob. Walang kakayahan sa pakikipaglaban si Ana. Si Lot, dahil sa kanyang mga sugat, ay may lakas lamang sa laboratorio. Sa kabutihang palad, dumating si Valkyrie sa tamang oras, at sa isang hiwa ng espada, nawala ang halimaw. Matapos sa dito, bumagsak din si Tak sa sahig. Matapos ang mahabang pagkawalang malay, sa wakas ay nagising siya, hinahawakan ang kanyang punit-punit na braso at sumali sa dalawang manghuhuli ng D2 sa susunod na lokasyon sa Symphonica. Matapos mailigtas ang dalawang magkapatid, nagpatuloy si Valkyrie sa pakikipaglaban sa mga D2. Sa wakas, natira na lamang ang isang huling boss at matatapos na ang kaguluhan. Biglang dumating din ang mga tao ni Tak at nagsama-sama sila upang talunin ang halimaw. Patay na ang huling D2 boss. Talagang kinailangan ng maraming pagsisikap at oras para mawala ito. Alam ni Tak na hindi pa tapos ang lahat, kaya hiniling niya kay Titan na dalhin ang mga hindi kasali sa laban sa ligtas na lugar. Nag-alala si Ana sa kalagayan ni Tak. Dapat ay nagpapahinga siya sa halip na nakikipaglaban. Alam niya ang sarili niya ngunit ayaw pa rin tumigil. Mariing pinayuhan siya ni Ana na bumalik upang mahanap ni Lot ang solusyon. At para makapamuhay silang lahat ng masaya sa natitirang buhay nila. Sa puntong ito, hindi na maitago ni Ana ang kanyang mahina at emosyonal na anyo. Tumanggi si Tak dahil abala siya sa pagliligtas ng musika. Alam niya na halos hindi niya maiiwasan ang buhay at kamatayan.
Kaya nagpasalamat siya kay Ana. Dahil sa panahong ito, palagi siyang inalagaan nito. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Ana ang kanyang damdamin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at bigla siyang tumakbo at hinalikan si Tak sa labi. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Lumiko si Ana at inutusan si Destiny na dalhin si Tak pabalik para sa paggamot ni Lot. Tumango si Destiny bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa panghuhuli ng mga D2. Nakita nila si Jigoku na may bitbit na si Tengoku sa isa pang silid. Sa halip na makipaglaban tulad ng dati, pinili ng dalawang babaeng ito na harapin ang katapusan ng magkasama. Ang itim na likido mula sa dalawa ay lumikha ng mga pampasabog at isang babaeng nagmula rito na tinawag na Orpheus. Isang ganap na bagong bersyon na resulta ng pagsasama ni Jigoku at Tengoku. Nag-alala si Tak dahil nadoble ang lakas. Sa kabaligtaran, hindi nagpakita ng takot si Destiny. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang lakas ay nakatuon sa pakikipaglaban ng solo. May tiwala si Tak sa kanya. Mabilis silang nagsimula sa pagtatanghal. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya mula simula ng laban. Dalawang weapon piano sa tabi ni Orpheus na nagpoprotekta sa kanya ay tuloy-tuloy na nagpapaputok ng maraming pampasabog. Ang dilim ay bumalot sa isang sulok ng silid, dahilan para maitapon si Destiny pabalik habang siya ay papalapit. Tumingala si Tak upang makita ang mga sugat ni Orpheus na unti-unting gumagaling, kinakalkula kung paano tutugon, kung dapat ba siyang patuloy na umatake o hindi. Tumayo si Destiny, sabi niya, kailangan nilang maghatid ng pinsalang sapat na malakas para hindi ito makabawi. Nag-charge si Destiny pasulong, mabilis na lumilipad sa pagitan ng dalawang bato, iniiwasan ang unang ilang hampas mula sa dalawang piano, binuksan ang baril niya at direktang tumakbo kay Orpheus. Ngunit naharang ng mga kadena mula sa dalawang piano. Muling nakataka si Destiny, nag-charge pasulong at nagpaputok ng ilang bala na tumama kay Orpheus, ngunit muli siyang gumaling. Nakangisi si Orpheus ng mayabang. Habang siya'y tumitingala, wala si Destiny sa paligid. Biglang tumakbo si Tak at sinipa siya sa mukha. Dahil dito, nagamit niya ang kanyang huling galaw para basagin ang dalawang piano at pagkatapos ay maghatid ng fatal blow na naghiwa kay Orpheus. Tila tapos na ang lahat, ngunit muling binuhay ng itim na likido ang katawan ni Orpheus sa orihinal nitong anyo. Sinabi ni Destiny kay Tak na umalis habang siya ay mananatili upang harapin siya. Bumalik sa nakaraang ilang taon, naging mas tensyonado ang battlefield kaysa dati, ang depensibong linya ng sangkatauhan ay wasak, pagod at depleted. Parang hindi na kayang itaboy ng mga mandirigma ang kalaban. Higit pa rito, iniulat ng leader na hindi pa rin niya makontak ang performance team habang dumarami ang D2 na dumarating. Sa isang paraan, naroroon sina Jigoku at Tengoku. Isang putok mula sa kanilang mga sandata ang nakapaglinis ng buong grupo ng D2 na papalapit sa lahat. Sa puntong ito, lumapit si Sagan. Iniutos niya sa hukbo na huwag umatras, ibig sabihin kahit mamatay sila doon, hindi sila dapat umatras dahil sa likod nila ay maraming inosenteng sibilyan. Kung umatras sila dito, agad nababagsak ang battle formation. Sa isang nakaka-inspire na tinig, binuhay niya ang espiritu ng mga sundalo. Ang mundo ay lumulubog sa sakit at pagkawala, hindi pa naganap sa siglo na ito. Maraming sundalo ang bumagsak sa pakikipaglaban para sa kanilang bayan, maraming sibilyan ang nakahiga na parang mga bangkay sa mga kalye na dapat sana ay matao, hindi pa kasama ang pinsala sa ari-arian. Nasira ang mga skyscraper dahil sa higanteng D2. Sandali lang, na-daze si Sagan, ang kanyang isip ay dumadaan sa alaala ng lahat sa trahedyang tanawin na ito. Lumapit siya upang hawakan ang batong iyon. At sa isang iglap, naroon na si Sagan kasama sina Jigoku at Tengoku sa bubong, nakatingin pababa sa wasak na lungsod. Marahil iyon ang nasa isip ni Sagan ngayon. Sa realidad, siya ay naipit sa mga batong siya mismo ang lumikha. Natagpuan ni Tak ang may sakit na lalaking nais sirain ang mundong ito. Sa panig ni Destiny, hindi pa tapos ang laban. Determinado si Orpheus na lumaban hanggang sa huli para sa mga ideal ni Sagan. Kailangan nilang iligtas ang mundong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi malinaw kung pagliligtas ba yon o pagpapalala ng sitwasyon. Nakipagtalo siya habang inaatake si Destiny. Uminit ang labanan dahil inutang niya ang life force ni Tak, direktang nakaapekto sa kondisyon niya. Ang kanyang buhok ay puti na sa kalahati ng kanyang ulo. Mukha siyang pagod na pagod, ang mga binti niya ay nanghihina sa lupa. Si Sagan, naipit sa bato, ay patuloy pa ring nagmumura tungkol sa musika at sa kanyang maringal na ambisyon. Sa panig ni Destiny, siya ay natalo na. Si Orpheus, na naaalala ang desperadong anyo ni Sagan, ay hindi napigilan ang pagnanais na saksakin siya. Bumangon si Destiny at inabutan ang espada sa kamay ni Orpheus bago pa ito makapatama. Hindi na ginamit ang kapangyarihan, lumipat ang dalawa sa mano-mano na laban. Pinayuhan nila ang isa't isa gamit ang mga pilosopikong suntok. Sa huli, ang kabutihan ay laging nagwawagi laban sa kasamaan.
Tinapos ni Destiny si Orpheus gamit ang isang putok na nagpaalis sa kanya. Sandali pagkatapos, dumating din si Destiny sa kinaroroonan ni Tak. Marahil, siya ay may isang layunin upang maabot ang yugtong ito. Sa wakas, nanaig ang katarungan. Sa sandaling tumagos ang espada kay Sagan, ang buong katawan niya ay naging bato. Ang lahat ng umiiral na dito ay nawasak ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ginugol ng dalawa ang kanilang huling sandali ng magkasama. Humiga sila sa tabing dagat, mahigpit ang magkakahawak na mga kamay, naaalala ang mga alaala nilang pinagsaluhan. Tahimik ang dalawa sandali. Pumikit si Tak sa kanyang tabi. Hinalikan siya ni Destiny sa labi, ipinagtapat na mahal niya siya, at pagkatapos ay naglaho rin na naging mga talulot ng rosas na dinala ng hangin. Sa lungsod, ipinadala ang mga pulis upang linisin ang lugar ng kabuluhan. Naibalik na kay Ana ang katawan ni Tak. Akala niya ay buhay pa ito at agad niyang sinabi sa mga rescuer na bigyan siya ng paunang lunas. Sa kamay ni Tak, hawak pa rin niya ang kwintas na ibinigay ni Destiny bago siya naglaho. Maraming taon ang lumipas habang ang lungsod ay nakakaranas ng unang nyebe ng panahon na ibalik na sa dating kagandahan ang sentro ng lungsod. Isang malaking screen sa isang gusali ang nagpapakita ng mga bulaklak sa umaga. Ipinapakita nito ang ulat tungkol sa sakunang idinulot ng mga dito na halimaw doon. Sumali na rin si Ana sa simfonika. Nasa kanyang kamay ang kwintas na iningatan ni Tak hanggang sa huling hininga niya. Nilapastangan nila ni Destiny ang kanilang pangako. Hindi lubos na nagbalik ang dalawa. Sa pagtatapos ng muling pagkikita, si Titan lamang ang ligtas na nakabalik. Masayang nagkwentuhan ang tatlo. Si Ana ay patuloy na naghihintay kay Tak na matapos ang paggamot at magising.